Si Minato ay isang mahina, pangit at talunan na walang aura na ang buhay ay biglang nagbago nang magsimulang mag-init sa kanya ang 5 super hot bodies. Nagsisimula ang kwentong ito sa Taito, ang kabisera ng lungsod ng Japan. Habang nagdiwang ang ibang mga inaasam-asam sa kolehiyo na matanggap ang 19 anyos na si Minato ay nagawang bumagsak muli sa mga pagsusulit sa pasukan sa kolehiyo. Matapos ibalita sa kanyang ina at muntik ng itakwil, nakita niya ang isang broadcast ng balita tungkol sa plano ng CEO ng kumpanya ng MBI na bilhin ang kabisera ng lungsod bago sumakay ng tren. Matapos mapatitig sa gusali ng MBI sa halos buong biyahe sa tren, bumaba siya sa kanyang istasyon. Pauwi na siya nang biglang may narinig siyang sumisigaw kaya tumangala siya bago siya nabangga ng isang hotties. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, ilang pulgada na lang ang layo ng napakalaking dump truck nito sa mukha niya. Pagkababa niya, nagpasalamat siya sa pagbagsak niya at agad niyang sinubukang abutin ang mga milkers niya. Noon lang itinulak niya siya palayo sa isang sabog at muntik nang mabali ang ilong nito gamit ang kanyang mga melon. Ang kanyang mga umaatake ay kambal na nangangati para sa isang away na patuloy niyang tinatanggihan na ibigay sa kanila. Bago pa sila matamaan ng isa pang putok, hinawakan niya si Minato at tumakbo at hinila siya na parang inflatable. Kinaumagahan, nahulog ang kamay ni Minato sa dalawang malalaking milker at nagising siya sa takot nakita ang parehong babae na natutulog sa tabi niya. Matapos magising, nagpasalamat siya sa mga damit habang ibinabalik ang mga ito na inilabas ang kanyang mga melon na lumalaban sa grabidad na pumutok sa isang art area sa kanyang ulo. Nang subukan niyang lumapit ng walang takip ang kanyang balak, tumakbo siya palabas ng pinto at sinubukang ibalot ang kanyang ulo sa nangyari. Matapos takasan ng kambal ni Thunder noong nakaraang araw, nakita niyang nahimete ito at humingi ng tawad sa kanya nang magkamalay ito. Habang ipinakilala ni Mizubi ang kanyang sarili at pinasalamatan siya sa pagtulong sa kanya, nahirapan siyang magsalita ng maayos habang ang mga melon ay ilang pulgada ang layo sa kanyang mukha. Bigla siyang nahimatay at bumalik sa pwesto niya kung saan nilagyan niya ng burger ang mukha niya at nagpasalamat ulit. Si Minato ay iniisip ang tungkol sa Thunder Twins nang sabihin sa kanya ni Mizubi na siya ay walang tirahan at tinanong kung maaari siyang manatili sa kanya. Tinanggap niya at sinusubukang tanungin siya tungkol sa kambal nang hilingin nitong maging ashikabe niya. Bago pa niya ito matanong kung ano ang ibig niyang sabihin, hinawakan niya ang kamay nito at inilagay sa dulo ng melon nito. Ilang sandali pa nasa labas na siya at nag-iisip muli nang dumating ang kanyang kasero upang itanong kung may kasama siya. Pagkatapos sumigaw sa kanyang mukha tungkol sa no couples rule, umalis siya at lumabas si Mizubi para humingi ng tawad sa kawalan nito ng respeto sa sarili pagkatapos ng banayad na pagsabi sa kanya na ipagpatuloy ang ginagawa niya para sa kanya. Nagutom na naman siya kaya nagpunta sila sa isang restaurant. Sa buwan ng allowance na ito na ginugol sa kanyang kapistahan, sinabi niya sa kanya na pupunta siya sa bangko at pumunta siya para bumili ng mga grocery para sa hapunan. Sa daan patungo sa bangko, nakasalubong niya ang kambal na Thunder at agad nilang sinimulan siyang tanungin tungkol kay Mizubi na nagdulot ng menor de edad na lindol habang tumatakbo ito kasama ang kanyang mga mega melon upang tanungin siya tungkol sa kanyang napiling hapunan. Nang makita nila siya, agad silang nagsanib ng kapangyarihan at tinamaan siya ng isang kidlat na halos masunog ang kanyang mga melon. Matapos sabihin ang tungkol kay Mizubi na hindi pa nakakakuha ng kanyang mga pakpak, na ninangil sila para sa pangalawang putok, ngunit tinulak siya ni Minato sa tamang oras. Nang bumaba siya sa kanya at tumalikod para pigilan ang Thunder Twins, nagsimulang manginig ang love sensors ni Mizubi dahil sa epekto ng kanyang aura at hindi niya narinig na sinasabi niya sa kanya na tumakas. Pagkatapos ay binuhat siya nito at tumakbo, iniwasan ang mga putok ng kambal na humabol sa kanila hanggang sa bumangga siya sa isang eskinita. Sinusubukan niyang habulin ang kanyang hininga nang mawalan siya ng kontrol at itinulak siya sa pader, nakikiusap na palakpakan siya doon. Matapos niya itong itulak pababa at muling idiin ang kamay nito sa mga melon nito, ibibigay na sana nito ang gusto nito, ngunit na-corner sila ng kambal para masiguradong hindi sila makakatakas. Walang pakialam sa kanyang buhay, nagsimulang maging malapit si Mizubi. Tumakbo sina Hakari at Hibiki para pigilan siya, ngunit hindi sila nakarating sa oras. Sa sandaling makipagpalitan siya ng katas ng bibig sa kanya, ang mga pakpak ng liwanag ay sumabog mula sa kanyang likuran. Pagkatapos ay hinila ni Hikari si Minato at sisirain na sana ang kanyang mukha nang sabihin sa kanya ni Mizubi na huminto. Habang diretsyong sinisingil siya para sa kanya, itinabi ni Hikari si Minato bago hinarang ang kanyang mga suntok at umalis kasama ang kanyang kapatid na sinasabing hindi nila pinaglaban ang mga batang babae ni Wayne.
Nakarating lang sila sa isang eskinita nang makita nila si Homire na tinawag silang mga walang gulugod na aso dahil sa pagtatangkang tumalo ng pangalawang basahan bago niya makuha ang kanyang mga pakpak. Sinimulan nila siyang hamunin nang tanungin niya kung talagang gusto nilang manigarilyo at natakot sila. Sa kabutihang palad nakuha na ni Mizubi ang kanyang mga pakpak kaya nagpa siya siyang iligtas ang mga ito. Kinalaunan ng araw na iyon tinawagan ni Minato ang kanyang kapatid na babae upang humingi ng ilang damit upang hindi na maisuot ni Mizubi ang nag-iisang kamisete na mayroon siya. Pagkatapos ng tawag ay nakatitig ito sa mga rice cakes nito habang nagluluto habang iniisip ang nangyari sa kambal. Nang biglang bumukas ang TV papatayin na sana niya ito nang sinabihan siya ng lalaki sa loob na makinig. Sinabi ni Mizubi na kilala niya ang propesor at ang isang malapit na pagtingin ay nagpaalala kay Minato ng broadcast ng balita noong nakaraang araw. Pagkatapos ay sinabi ng propesor ng CEO kay Minato na napili siyang maging kapareha ni Sekirai. Matapos ipaliwanag na bahagi na siya ngayon ng isang laro kung saan ang mga Sekirai tulad ni Mizubi ay nag-away sa isa't isa sa tulong ng mga kasosyong tulad niya sinabi sa kanya ng propesor na panatilihing sikreto ang laro at nagbanta na aalisin siya ng buhay kung siya ay mag-snitch bago umalis. Ilang sandali pa nakakuha si Minato ng isang kahon mula sa isang MBI gun at naisip na ipapalakpak siya ng mga ito. Matapos makakuha ng mga bagong damit para kay Mizubi mula sa kahon aalis na sana siya para bigyan siya ng espasyo nang tawagan siya nito pabalik upang ipangako ang kanyang katapatan. Ang kanilang sandali ay nag-ambala sa pamamagitan ng kanyang nakumpirma ang kanyang hinala at nagpa siya na gawin silang walang tirahan. Maaga kinabukasan may kausap silang bagong may-ari na umaasang makakakuha ng bagong lugar ngunit tinanggihan niya sila. Matapos siyang bigyan ng masiglang pahayag ni Mizubi na udyukan siyang patuloy na maghanap ng bagong lugar at pagsapit ng gabi nasa isang park bench sila matapos tanggihan ng mahigit 30 Panginoong may lupa. Habang umuulan sinabi ni Minato kay Mizubi na pag-isipang muli ang pagpili sa kanya upang maging kapareha dahil siya ay isang brookie na may napakababang testosterone na naging dahilan upang hindi siya karapat-dapat para sa mga random na laban. Tumugon siya sa pamamagitan ng pagsasabi sa kanya na hindi siya isang gold digger bago siya pinatahimik sa pamamagitan ng isang halik na nagpagana sa kanyang mga pakpak. Gamit ang kanyang kapangyarihan nagdasal siya ng isang sakurai na panalangin bago siya hinawakan at lumikha ng buhawi na ginamit niya upang dalhin siya sa itaas ng mga ulap. Sa isang lugar sa kagubatan noong gabing iyon isang batang babae ang nakulong na umiiyak para humingi ng tulong. Pagkatapos gumugol ng ilang segundo na nasuspinde sa itaas na kapaligiran ginawa ng gravity ang bagay nito at pinabagsak ang mga lovebird sa kanilang hangganan. Matapos makita ni Minato ang isang multo na lumilipad patungo sa kanila pareho silang bumagsak sa isang puno at nahulog sa lupa. Nang imulat ni Minato ang kanyang mga mata sa dirty plot ni Mizubi lumabas ang isang ginang mula sa compound na kanilang nabangga at nagtanong kung sino sila. Ilang sandali pa nalinis si Minato sa tulong ni Kijiri at nang tanungin niya kung ano ang nangyari naalala niya ang pananakot ng propesor at sinisi niya ito sa masamang panahon. Maya-maya lang ay lumabas si Mizubi na nakasuot ng kimono na nakuha niya kay Mia. Pagkatapos magpasalamat sa kanya na pagkamalin nilang si Kijiri ang lalaki ng bahay ngunit ang asawa ni Mia ay namatay na. Nakalimutang nag-freeload sila ng brookies hiningi ni Mizubi kung ano ang niluluto ni Mia at sa kabutihang palad ay mabait siya para ayusin ang mga ito ng plato. Habang kumakain sila kung ano ang magiging unang pagkain nila sa araw na iyon isang hotties na may mga melon na lampas sa epekto ng gravity ang nagpakita na sumama sa kanila. Tinanong ni Minato si Mia kung lahat sila ay magkakamag-anak at sinabi niya sa kanya na sila talaga ang kanyang mga nangungupahan. Pagkatapos sabihin ni Yuzum na ang boarding house ay dahan-daang nagmumukhang crack house at muntik nang mapaalis ni Mia nakiusap si Minato sa kanya ng kwarto. Nang madali siyang pumayag na makakuha sila ng isang silid tinanong ni Kijiri si Mia kung nagsimula na ba siyang kumuha ng crack. Sinabi ni Mia na sinisikap niyang mamuhay sa kabaitan ng kanyang asawa at talagang nagustuhan niya ang mga lovebird kaya nagpa siya siyang hayaan silang manatili. Natapos ni Kijiri ang paglaktaw ng hapunan pagkatapos makatanggap ng isang mahalagang tawag sa trabaho. Bumalik sa kanyang lugar mamaya si Mizubi ay nasa shower habang pinapanood ni Minato ang balita tungkol sa abnormal na paglaki ng kagubatan sa MBI Slater Botanical Garden. Matapos patayin ang TV tinawagan niya ang kanyang ina upang sabihin sa kanya ang tungkol sa paglipat at humingi ng pera. Matapos niyang tawagan siya ng walang kwenta at ibaba ang telepono nagdilim ang utak ni Minato nang makita niya ang buong pakana ni Mizubi nang lumabas ito para humingi ng shampoo.
Siya pagkatapos ay natapilok at nahulog sa kanya na suffocate siya sa kanyang mga melon bago humingi ng paumanhin para sa pagdating sa masyadong malakas. Sa parke noong gabing iyon sinusubukang humidlip sa isang bangko ang isang homeless hottie nang lumitaw ang isang ashicave at sinabihan siyang maging laruan niya. Kinabukasan huminto si Yukari sa kinaroroonan ni Minato dala ang mga damit na hiniling niya. Nang tanungin siya nito kung bakit hindi na lang niya ito ipinadala sinabi niya sa kanya na natanggap siya sa isang lokal na kolehiyo at gusto niyang suriin ito. Hindi niya sinabi sa kanya sa pamamagitan ng telepono para hindi siya mag-unelope dahil sa paulit-ulit na pagkabigo. Matapos makipagkita sa kanya ni Mizubi at halos ilantad ang kanilang sikreto pumunta siya upang subukan ang mga damit na dinala ni Yukari at sumama sa kanila sa paglilinis na mukhang isa sa mga katrabaho ni Johnny Sin. Pagkatapos pinakiramdaman ni Yukari ang mga melon ni Mizubi at sinabi kay Minato na ipinagmamalaki niya ito bago umalis. Pagkatapos ay madaling binuhat ni Mizubi ang lahat ng kanilang inimpake at ipinaliwanag na ang pagiging isang uri ng kamao ay nagbigay sa kanya ng higit sa tao na lakas habang naglalakad sila patungo sa boarding house. Pagdating nila sa boarding house sinalubong sila ni Mia at itinuro sa kanilang mga silid kung saan muntik nang mabuga ni Minato ang kanyang baga sa pagtulong kay Mizubi na hatakin ang kanilang mga gamit. Pagkaalis ni Mia pinaalalahanan siya ni Minato na panatilihing sikreto ang kanyang buhay sa Sakurai upang maiwasang maputol ng propesor. Nang ipinangako nitong panatilihin itong ligtas kailangan niyang ipaalala sa sarili na siya ang lalaking nasa relasyon. Habang sila ay nag-aayos sa silid isang introvert na kilabot ang nagmamatsyag sa bawat galaw niya mula sa kanyang silid ng pagmamanman. Habang bumababa ang mga lumberjacks para sa hapunan aalis si Kejiri pagkatapos magpas siyang lumaktaw at sinabi ni Mia sa kanila na siya ay abalang buhay bilang isang club host. Pagkatapos ay tinanong ni Minato si Mizubi kung alam niya kung ano iyon at sinabi niya sa kanya na maaari niyang ipakita sa kanya ang ilang mga trick na nakita niya sa hub. Ang mga larawan ng kanyang plot sa iba't ibang anggulo ay halos nagpagulo sa kanyang kultura at habang sinusubukan niyang pigilan ang kanyang tumutulo na ilong sinabihan ni Mia si Mizubi na maligo para hindi niya mabaho ang lugar gamit ang kanyang fish pie. Matapos tingnan ang paliguan kasama si Minato sinubukan niyang ipamahagi ito sa kanyang ngunit nagbip ito at umupo sa balkonahe. Pagkatapos niyang maligo nagpakita si Yuzum kasama ang kanyang mega melon at sumama sa kanya. Habang nakaupo sa labas naalala ni Minato ang kakaibang pagbagsak noong isang gabi at pumunta siya upang tingnan ang puno. Nang hawakan niya ito nakita niya ang batang babae noong gabing iyon na humihingi ng tulong sa kanya. Sa banyo nagbanlo si Yuzum sa kanyang likod at nakita ni Mizubi na isa rin siyang Sakurai. Sa susunod na sandali sinimulan siyang salakayin ni Mizubi at nagawa niyang iwasan ang kanyang mga suntok na nakapanuntog sa dingding bago tumakbo palabas ng paliguan habang hinahabol siya ni Mizubi. Sinusubukang intindihin ni Minato ang nakita niya nang tumalon si Yuzum sa bintana at pinasadahan siya ng tingin nang mapunta siya sa bakod. Matapos tanungin kung siya ang ashicage ni Mizubi tumalon siya sa kanya at hiniling sa kanya na kontrolin ang kanyang asong babae. Sumunod sa kanya si Mizubi at sinabihan si Yuzum na ilayo ang kanyang mga melon kay Minato. Maglalanding na sana siya ng isa pang suntok nang pigilan ito ni Mia at hinampes siya ng kutsara. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya na mayroong patakarang walang karahasan na may nakakatakot na aura na hinayaan silang matakot habang siya ay bumalik sa loob. Sa labas ng isang construction site ng gabing iyon isang manggagawa ang nakatanggap ng text tungkol sa isang bagong Sakurai sa lungsod. Noong gabing iyon isang blonde na sisiw ang nakatingin sa kagubatan sa botanical garden nang magpakita si Homura. Hinamon niya siya sa isang tunggalian ngunit gumamit siya ng smoke bomb para makatakas habang sinasabihan siyang kumuha ng lalaki. Kinagabihan na naginip si Minato kung saan lumakad siya sa isang kagubatan at natagpuan niya ang batang babae sa isang sanga. Matapos basagin ang kanyang pagkahulog sa kanyang katawan nagsimulang umiyak si Ko habang sinisisi ang kanyang sarili sa isang bagay at nagmakaawa sa kanya na tulungan siya habang siya ay sinipsip pabalik sa kagubatan. Matapos magising na pawisan nakita niya ang mga melon ni Mizubi na umaaligid sa kanyang mukha at sinabi sa kanya ang tungkol dito. Natutulog sa kagubatan noong gabing iyon na panaginipan ni Ko ang araw na naglalaro siya sa labas hanggang sa sinabi sa kanya ni Takumi na oras na para bumalik sa lab. Sa pagbabalik sinasabi niya sa kanya ang tungkol sa paghahanap sa kanyang ashicage nang may nagpakitang Sakurai at pinutol ang mata ni Takumi. Sinubukan ng kanyang ashicage na kunin si Ko at halos mapunit niya ang mukha nito. Natakot siya at natapos ang paglikha ng kagubatan kung saan siya ngayon ay nakulong. Kinaumagahan nagising si Minato at inisip ang panaginip kagabi.
Nakatayo na rin si Mizubi at habang nag-iimpake siya ng futon natutuwa siya sa tanawin ng makarinig sila ng laslas at pumunta sa balkonahe upang makita si Mia na naghihiwa ng mga dahon gamit ang kanyang espada. Namangha sa husay ni Maya tumalon si Mizubi mula sa balkonahe at pagkatapos na suwian ng kanyang mga melon ang mga batas ng kalikasan nang mapunta siya humingi siya ng sparring match kay Mia. Tumakbo si Minato pababa at nakarating sa tamang oras para makitang umiwas si Mia sa unang suntok ni Mizubi. Lumabas din si Yuzum para tingnan at nang subukan niyang pigilan sila sinabihan siya nito na tumahimik at manood. Habang tinuturuan ni Mia si Mizubi ginamit ni Yuzum ang pagkakataon na sabihin kay Minato na siya ay pumutok kung gusto niya ito. Nagulat siya sa kung paano siya madaling sinubukang pakiligin at biglang napagtanto na mahuhuli na siya sa trabaho pagkatapos ng mga oras ng manu-manong paggawa sa lugar ng konstruksyon. Umupo siya sa isang bench at binuksan ang bento box na ibinigay ni Mia bago siya umalis. Sa sandaling makita niya ang Michaelan Star Mill na ginawa nito para sa kanya hindi na niya napigilan ang mga luha at nagsimulang maglaway ang isang katrabaho sa tabi niya. Matapos siyang magkaroon ng rice bowl nagkakilala sila at nag-usap tungkol sa kanilang kakulangan sa pang-ekonomiyang paggamit. Sa sandaling iyon nagpakita ang kambal na Thunder at tumakbo si Akari upang ibuka ang kanyang labi ng isda bago ibinagsak si Sio sa isang masamang sipa sa mukha. Habang humihingi ng tawad kay Minato para sa kawalan ng dignidad ni Sio nakilala nila ang isa't isa at nagulat si Minato sa kanyang kahon ng pagkain. Binibigyan niya siya ng tinapay para makabawi ng hawakan silang dalawa ni Sio sa mga melon at sinabing siya ang kapareha nila bago na-zap para sa kanyang agresibong paghimas ng melon. Pagbalik sa boarding house tinawagan ni Takemi si Takemi pagkatapos makakita ng update sa balita sa hardin. Sinabi sa kanya ni Takemi na hahanapin ni Ashikabi si Q sa hardin ng gabing iyon sa pagtatangkang kunin siya pagkatapos na may padala ang isang broadcast ng mensahe. Noong gabing iyon sinusubukang kausapin ni Minato si Sio nang tanungin niya kung nakita rin niya ang mensahe tungkol kay Q. Pagkatapos ay nakita nila ang mga cargo chopper ng MBI bago sinabihan sila ng kanilang amo na umuwi dahil ipinadala na ang alerto sa paglikas. Ilang sandali pa sinabihan ni Sio si Minato na magtungo sa hardin kasama niya alam na ang alerto sa paglikas ay upang bigyan sila ng pagkakataong makuha ang Q. Sa parehong oras natagpuan ni Musubi ang selda ni Minato sa bahay at sinabi kay Mia bago lumabas upang ibigay ito sa kanya. Matapos pasabugin ng kambal ang mga tangke ng MBI sa labas ng hardin nagsimulang magduda si Minato sa kanilang ngunit huli na para mag-chicken out kaya sabay silang pumasok. Matapos makita ang projection ng Q na nagbigay sa kanya ng direksyon sinabi ni Minato kay Sio at nagpasya siyang tulungan itong iligtas siya. Sa pasukan sunod-sunod na nagpakita si Homura nang marinig niya si Yumi ang seeker noong natrap si Q. Naghahanda na siyang labanan siya nang tawagan niya si Akiso ang hottie na walang tirahan mula sa parke na ginamit ang kanyang kapangyarihang yelo para salakayin si Homura. Pagkaalis ni Yumi napansin ni Homura na ang markang seeker ni Akiso ay nasa kanyang noo at tinanong kung siya ay isang pinabayaan na numero. Noon lang narinig niyang may tumawag sa kanya si Kejiri at nakita si Musubi na pagkatapos ay humingi ng paumanhin para sa paghahalo at binati siya ng swerte bago tumalon sa hardin. Habang naglalakad kasama si Minato tinanong ni Sio kung alam niya kung paano gawing pakpak ang isang seeker at ipinaliwanag na pinilit ng ilang Ashikabe na maging kanila si Sekirei sa pamamagitan ng pagpapalitan ng mga likido sa bibig ng walang pahintulot. Ito ang dahilan kung bakit gusto niyang tulungan si Minato dahil ang koneksyon niya kay Q ay nangangahulugan na sila ay nakatakdang magkasosyo. Nagising na lang si Q sa isang kuweba ng mga baging at nagtungo upang tingnan kung nakarating na si Minato ngunit si Yomi ang sumubok na hilahin siya palabas ng kuweba. Noon lang naramdaman ni Minato na may problema si Q at nagsimulang tumakbo patungo sa kuweba. Nang tumanggi si Q na sumama sa kanya nagpasya si Yomi na putulin siya ngunit dumating si Minato para pigilan siya sa pamamagitan ng paghawak sa kanyang mga melon. Sinusubukan niyang alisin sa kanya ang kanyang mga melon nang ang Thunder Twins ay nagsampa sa kanila ng 1,000,000 volt. Nang simulan ni Yomi ang pag-ihaw ng Sio pumalakpak si Kejiri na may luha sa kanyang mga mata. Habang siya ay ginulo sa wakas ay nakilala ni Minato si Q bago siya nahimite sa kanyang mga bisig. Tapos na si Yomi sa pag-ihaw ng Sio noon at sinabihan si Minato na baligtarin siya. Pinigilan ni Sio ang kambal sa pakikialam at habang iniinda ni Yomi ang kanyang Grim Reaper staff na hawakan ito ni Musubi ng kanyang mga kamay at madaling naputol ang talon sa kalahati. Matapos niyang ibigay kay Minato ang kanyang telepono natumba siya ng isang hiwa ng enerhiya mula kay Yomi na ngayon ay asar na.
Habang lumalaban sila nakagawa si Musubi ng ilang hit ngunit kaunti lang ang ginawa nila para protektahan siya mula sa mga energy slash na pumunit sa kalahati ng kanyang damit at iniwan ang kanyang mga melon na nakalawit. Habang pinapanood ni Seo ang palabas hindi makapaniwala si Yomi na isang spineless wuss na gaya ni Minato ang nakapares kay Musubi. Pagkatapos ay pinunit niya ang natitirang mga damit ni Musubi at itinoon ang kanyang mga pabalat ng plot. Habang naghahanda si Yomi para sa huling hit sinabi ni Minato kay Musubi na tumakas. Nang hamupa ang alikabok tumalon siya upang protektahan siya at diretsyong sisingilin si Yomi gamit ang pagtuturo ni Midas para iwasan ang kanyang mga pag-atake bago siya binaligtad at pinunit ang kanyang mga damit. Pagkatapos ay gumamit si Musubi ng isang panalangin upang makuha ang mga pakpak ni Yomi na binubura ang kanyang score mark sa proseso. Sa sandaling iyon naramdaman ni Hikigami ang pagkawala ng presensya ni Yomi at pumunta upang kunin ang isang kitsu mula sa pakikipaglaban nila kay Homura. Pagkauwi ni Minato Musubi at Ko at sinabi niya kay Mia na anak ng kamag-anak si Ko. Ilang saglit pa nasa port siya kasama niya ang kausap kung paano niya ito unang nakita bago nahulog sa puno. Nang himasin niya ang kanyang ulo at pasalamatan siya sa pagligtas sa kanya hiniling niya sa kanya na maging ashikabe niya bago makipagpalitan ng likido sa bibig sa kanya at makuha ang kanyang mga pakpak. Sa hardin noong gabing iyon may ibang dumating na naghahanap kay Ko at ginawang kaparangan ang buong hardin. Sa labas ng boarding house ng gabing iyon sumakay si Kejiro sa isang limo kasama si Tekami na gustong makipag-usap tungkol kay Ko. Nang subukan niyang sabihin sa kanya ang tungkol kay Minato inilabas niya ang isang larawan ng isang nakababatang Minato kasama ang kanyang kapatid na babae at ina na sinasabing sapat na ang kanyang nalalaman. Kinabukasan naghanda si Minato para sa trabaho at aalis na sana nang may lumabas na balita tungkol sa magdamag na pag-aalis ng damo sa hardin. Pinuntahan niya si Ko na naramdaman ang pagkamatay ng berdeng buhay na lumaki at nagsimulang umiyak sa kanyang mga bisig. Nagsimula siyang magkwento tungkol sa isang taong nagngangalang Shi na makakalaban sa kanyang mga kakayahan at nangako si Minato na mananatili siya sa kanya anumang oras na kailangan niya ito kaya't natuwa siya. Nang pumasok si Minato sa trabaho kalaunan hiningi niya si Seo at nalaman niyang huminto siya sa trabaho para humawak ng iba pang personal na bagay. Samantala si Ko ay nasa porch kasama si Yuzum sa boarding house na may mga panic attack habang pinapanood niya si Musubi na nagsasanay kasama si Mia. Sa pagtatapos ng araw naglakad si Minato pauwi iniisip ang lahat ng tanong niya para kay Seo at bumaba nang makita siya sa loob. Malamang si Seo ay kaibigan ng asawa ni Mia at paminsan-minsan ay gustong dumaan sa tuwing nauubos ang kanyang pagkain. Kinuwento niya kay Minato kung paanong ang bento box mula sa unang araw nila sa trabaho ay kung paano niya nalaman kung saan siya tumutuloy nang mapansin niyang nagtatago si Ko sa kanya. Sinubukan niya itong ebuli at muntik nang mabuka ang bungo niya ng isang random na malaking batong nakahiga sa paligid ni Mia. Matapos pumunta sina Muya at Minato upang batiin ang Thunder Twins na dumating upang hanapin ang kanilang lalaki lumabas siya dala ang mga supot ng pagkain na kanyang dinala upang kolektahin at binugbog ng kanyang sariling mga aso. Pinutol ni Minato ang kanyang pambubugbog para pasalamatan siya sa tulong niya kay Ko at sinabi sa kanya ni Seo na ito ay dahil alam niyang kulang si Minato ng mga bowl ang kailangan para protektahan ang mga babae. Pagkatapos ay ibinigay niya sa kanya ang kanyang card kung sakaling kailanganin niya muli ang tulong at umalis kasama ang kanyang mga babae. Pagkatapos si Musubi ay nasa paliguan kasama si Yuzum nagkakaroon ng paligsahan upang makita kung sino ang maaaring manatili sa tubig sa pinakamaraming oras. Nang aminin ni Musubi ang pagkatalo tinawag siya ni Yuzum ng isang wuss at tumayo para umalis. Nakita muli ni Musubi ang kanyang Sekirei mark at nagtanong tungkol sa kanyang ashikabe. Sinabi ni Yuzum na ito ay isang lihim at ipinaliwanag na ang ilang mga sitwasyon ay naging imposible para sa kanya na makasama siya sa sandaling ito. Minsan ng gabing iyon bumangon si Ko sa kama at ginamit ang silid ng munting ginang. Pagkatapos ay nakakita siya ng isang gumagapang na may mga mega melon sa salamin at tumakbo sa silid ni Minato kung saan siya nagpalipis ng magdamag. Kinabukasan sinabi niya sa kanila na nakakita siya ng multo habang nag-aalmusal. Nilaybot ni Minato ang bahay kasama nila ni Musubi pagkatapos niyang tumakbo sa kanila noong gabi ngunit wala siyang nakitang sinuman. Nang ipaliwanag ni Ko ang mga katangian ng crypt si Yuzum ay tila kilala niya ang tao ngunit pinigilan siya ni Mia na sabihin sa kanila. Pagkatapos ng almusal umalis si Mia upang bisitahin ang puntod ng kanyang asawa at nagpa siya ang mga babae na magluto ng tanghalian. Nang iakyat sila ni Yuzum sa kanyang silid gustong itanong ni Minato kung ano ang plano nilang lutuin doon nang may dumaan sa silid sa likuran niya at napansin niya.
Ilang sandali pa umakyat siya sa kwarto ni Yuzum at nakita niya ang mga babae na naka-costume. Matapos sabihin sa kanila ni Yuzum na tawagan siya pagkatapos magluto, pumunta sila sa kusina para maghanda ng isang obra maestra sa pagluluto at ilang sandali pa naglabas sila ng malalaking serving ng pagkain. Namatay si Minato na malapit nang sumabog ang kanyang tiyan at nagsimulang humanga ang mga stalker sa kanyang ama. Pagkaraan ng araw na iyon, bumaba si Mia sa istasyon ng tren at nagsimulang bumalik. Bumaba na rin si Yukari sa istasyon at nagsimulang gumamit ng mapa para hanapin ang boarding house at habang naglalakad siya sa kalye nang mabangga siya ni siya. Ang isang malapit na pagtingin sa kanyang mahina na mga tampok at kahit na mas mahinang mukha ay ginawa ng kanyang puso lumaktaw sa maraming mga beats. Sinusubukan niyang suriin siya nang may isang sekirai na nagpakita sa bubong at sinabihan siyang huminto sa pagtakbo. Gusto niyang ibalik siya sa kanyang amo ngunit tumanggi itong sumama sa kanya kaya't bumunot siya ng Latigo upang pasukin ang mahinang ulo nito ngunit nagawa ni Yukari na itulak siya sa tamang oras. Nang sinimulan niyang sigawan ng sekirai, naramdaman niyang umiinit ang loob nito ngunit wala pa silang oras para doon dahil hinila siya ni Yukari para tumakbo palayo sa sekirai. Sa bahay ng gabing iyon naglilinis si Musubi nang may dumaan sa kanya. Pumunta siya sa kwarto ni Minato pagkatapos noon at sinabi sa kanya na natutulog si Ko kasama si Yuzum. Nang maalala ang nangyari kay Yomi sa hardin, hiniling ni Minato kay Musubi na ipaliwanag ito sa kanya. Sinabi niya sa kanya na sila ay bahagi ng isang malaking laro kung saan ang Sekiris ay lumaban sa isa't isa at ang mga natalo ay permanenteng nahiwalay sa kanilang mga Ashikabe. Nang marinig iyon, nanlambot ang kanyang mga tuhod at itinulak siya nito sa lupa upang sabihin sa kanya na patuloy siyang lalaban upang maging pinakamalakas na sekirai kaya hindi na sila kailangang maghiwalay. Nang marinig ni Musubi ang boses ni Maya sa susunod na sandali at tumakbo upang salubungin siya, ang surveillance stalker na lumabas na isa ring sekirai ay nagsimulang mawala ng kontrol sa kanyang mga iniisip. Matapos ipadala ni Mie si Musubi sa isang grocery run, nagpa siya ang stalker na siya ay naging isang kaaway. Papunta na si Musubi para bumili ng mga groceries nang nahak ng stalker ang isang MBI satellite at pinaulanan siya ng laser. Kinagabihan sa boarding house, inihanda ni Mia ang paliguan para kay Minato at isinama niya si Ko. Pagkatapos magbabad sa paliguan, naghilamos siya nang marinig niyang bumukas ang pinto at naisip niyang nakabalik na si Musubi. Nang maramdaman niya ang isang hindi pamilyar na hanay ng mga melon na dumampi sa kanyang likuran, natakot siya na iniisip na ang estranghero ay isang succubus. Habang gumagapang siya palapit sa kanya at natuklasan ang kanyang napakalaking pitchel ng gatas na pumutok sa kanyang utak, si Musubi ay umiiwas sa mga laser beam na nakakatunaw ng laman. Nang sa wakas ay tinanong niya ang kanyang pangalan habang nakatitig sa kanyang mga tip sa melon, nagpakilala si Matsu. Ilang sandali pa nakauwi na si Musubi na halos hindi nakasabit ang kanyang mga damit. Nang mapagtanto niyang nalampasan niya ang ilan sa mga pinamili, sinubukan niyang bumalik ngunit pinigilan siya ni Mia, nagbanta na palalayasin siya sa bahay dahil sa kawalan ng pagpapahalaga sa sarili bago sinabihan siyang maligo. Si Minato ay nasa lupa pa rin at nakikinig kay Matsu habang tinawag niya itong walang kwentang sim habang hinihiling din sa kanya na palakpakan siya at maging ashikabe niya. Ang kanyang psychotic na foreplay ay nagambala ni Musubi na pumasok at tinanong si Minato kung kailangan niya ng tulong sa paglilinis. Nagalit si Matsu sa pagkagambala ngunit sinabing naghanda siya para sa maagang pagbabalik ni Musubi. Bigla siyang naglabas ng mini bazooka mula sa kanyang fish lips at binaril si Musubi gamit ang isang military-grade net. Dahil nakatali si Musubi, sinubukan niyang ipagpatuloy si Minato ngunit na-trauma siya sa puntong iyon. Kinumbinsi niya siya na magsimula sa tip lang nang ilagay ni Mia ang isang talim sa kanyang leeg at sinabihan siyang itago ang kanyang mga labi ng isda sa kanyang sarili. Pagkatapos humingi siya ng tawad sa kanila at ipinaliwanag ni Mia na nangungupahan din siya sa boarding house. Ang silid ni Matsu ay nakatago sa likod ng isang huwad na pader at nang tanungin ni Minato kung bakit sinabi niya sa kanila na siya ay isang takas na pinaghahanap ng MBI. Ipinaliwanag ni Mia na ang kanyang asawa ay talagang kasama ng MBI bago siya pumanaw na kung paano niya nakilala si Matsu. Pagkatapos ay sinimulan niyang pag-isipang paalisin siya at nagbago ang kanyang isip nang magmakaawa si Matsu at nawala pabalik sa kanyang kuweba ng kalungkutan. Nang maglaon ng gabing iyon, tinitingnan ni Akiso ang lungsod mula sa isang bubong nang lumitaw ang Kagura Sekirai na nagtanong kung mayroon siyang swerte sa paghahanap kay Shai. Sa sandaling iyon nagpakita si Homura at sinabi sa kanila na ihinto ang paggawa ng isang Sekirai harem mula sa kanilang lubhang kulturang Ashikabe.
Pagkatapos ay binalot siya ng wanted na kagura ng kanyang Latigo at sinabihan si Akiso na isuot siya pagkatapos sunugin ni Homura ang Latigo at muntik nang maihaw sila ay nagsawsaw. Sa bahay ni Yukari tiningnan niyang mabuti si Shai at nagsimulang mag-isip tungkol sa 70 iba't ibang posisyon. Nang hilingin niya sa kanya na maging kanyang ashikabe at abutin ang pagpapalitan ng likido sa bibig natakot siya. Samantala si Homura ay bumagsak sa isang eskinita na ang kanyang kapangyarihan ay nag-ulo. Matapos tanggalin ang kanyang maskara sinubukan niyang tawagan si Tekami ngunit natunaw ang telepono sa kanyang mga kamay. Tanggap na niya ang kanyang kapalaran nang mabasa siya ng ilang litro ng tubig at makita kung sino ang nagsabi sa kanya na pagsamahin ang kanyang dumi. Pagkatapos ay sinabi niya kay Sukumi na isaalang-alang ang pagkuha ng mas mahabang damit bago bumangon at itanong kung bakit hindi siya nakahanap ng ashikabe. Sinabi sa kanya ni Tsukumi na hinamak niya ang ideya na pabayaan ang ilang masama ni Tako na pumalakpak sa kanya ng walang dahilan ngunit kamakailan lang ay naramdaman niya ang presensya ng kanyang nakatalagang partner. Ang kanyang bagong misyon ay ang personal na kunin ang nasabing partner upang maipagpatuloy niya ang pagiging isang on-clap dollar store Wonder Woman. Sa boarding house ng gabing iyon iniisip ni Minato si Matsu nang magpakita siya para gawin ang kanilang partnership ritual. Sinasabi niya sa kanya na ihanda ang kanyang glizzy nang magpakita si Mia at pinarusahan sila sa pamamagitan ng pag-cancel ng kanilang almusal. Sa tuktok ng MBI Tower si Tekami ay kasama si Propesor Minaka na ipinaalam sa kanya na halos lahat ng sakurai ay nakahanap ng mga kasosyo. Kinaumagahan naramdaman ni Minato ang mga melon at rice cake na natutulog sa tabi niya at inakala niyang nasa langit na siya. Naging maayos ang mga bagay nang magising si Matsu at sinubukang punuin ang kanyang mga daanan ng hangin ng kanyang hininga sa umaga. Nakipag-away siya kay Musubi at natakot si Minato nang sinubukan niyang gumawa ng mga bagay nang higit pa gamit ang isang klasikong three-way. Sa almusal napansin ni Minato na hindi na muling nagpakita si Yuzumi at hindi na makakain si Kejiri dahil nakabalot siya ng mga benda dahil sa sinabi niyang aksidente sa trabaho. Nang maglaon habang nagsasanay si Musubi kasama si Namiya natutulog si Nakyo at Minato sa silid. Nanaginip siya kung saan binyantaan siya ni Sukumi na wawakasan siya at muntik na niyang yakapin ang sarili nang magising siya. Pagkatapos ay nakatanggap siya ng isang text mula kay Yukari na nagpapaliwanag na hindi siya maaaring bisitahin ng ilang sandali at nagpa siya na makipag-usap kay Matsu tungkol sa panaginip na naramdaman na katulad ng nangyari kay Q. Sa babaeng kuweba ni Matsu ipinaliwanag niya na ang Sakurai System Project ay malapit nang maabot ang tuktok nito dahil halos lahat ng Sakurai ay may pakpak na nangangahulugan na ang Battle Royale na mag-iiwan lamang ng isang Sakurai na nakatayo ay malapit nang magsimula. Habang si Matsu ay nasa sabik sa pag-iisip tungkol sa gantimpala para sa nangungunang pwesto si Minato ay hindi gaanong nasa sabik bilang siya ay nag-aalala tungkol sa pagkakataon ng lahat na mapunta sa katulad ni Yomi. Matapos sabihin sa kanya ni Matsu na huwag mag-alala tinanong niya siya tungkol sa kanyang panaginip at ginamit ang mga detalyeng ibinigay nito sa kanya upang makuha ang data ni Sukumi. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya na si Sukumi ay ang uri ng nakakalaso na hotties na madaling makasire sa isang nangungunang antas ng alpha ngunit sa sobrang sekirag na nagiging mas malamang ang kanilang tagumpay kinailangan ni Minato na humanap ng paraan upang hindi maputol ang kanyang sausage sa kanya. Sinimulan na niyang muling pag-isipan ang kanyang mga pagpipilian sa buhay nang dumating si Usubi na may mga bumps mula sa pagsasanay nila ni Mia at binigyan siya ng isang pep talk para gumaan ang pakiramdam niya. Nang bumalik ang kanyang kumpiyansa nagpa siyang subaybayan si Sukumi at nag-alok silang tumulong para hindi siya mapadala sa kabilang panig. Ilang sandali pa naglalakad na siya sa kalye kasama si Kyo ang kanyang itinalagang bodyguard. Matapos makapasok sa isang eskinita isang pusa ang tumalon mula sa isang bubong at iniligtas ito ni Kyo gamit ang kanyang plant powers bago nila nakita si Sio na nasa bubong din. Sa isa pang bubong sa lungsod nag-aalab si Sukumi sa matinding pagnanais na putulin ang sausage na naramdaman niya nang magpakita ang Thunder Twins. Alam niyang tina-target nila ang mga hindi pares na Sekiris sinabi niya sa kanila na dalhin ito at madaling harangin ang kanilang unang pag-atake bago sila tangayin mula sa bubong gamit ang kanyang counter. Ang kawawang pos ang iniligtas ni Kyo ay isang takas na si Sio ay inatas ang maghanap. Habang naglalakad sila kahit papaano ay nalaman ni Site na pinalakpakan ni Minato si Matsu matapos malamang amoy ang labi ng isda sa kanyang mga labi. Pinag-uusapan niya kung paano naging matalik na kaibigan ang asawa ni Mia nang bumaba mula sa langit ang Thunder Twins. Sa sumunod na sandali bumagsak din si Sukumi at bumangga kay Minato. Habang tinititigan niya ang balak nito sinusubukan niya itong pag-alitan nang bigla siyang naparalisa ng aura nito.
Naramdaman niya kaagad ang clap hormones na dumadaloy sa kanya at alam niyang siya ang naramdaman niya. Nagawa niyang bumangon at sinabihan siya na sabihin ang kanyang mga huling salita habang naghahanda itong permanenteng patulugin siya. Agad na nagpasabog ng tubig si Minato sa isang pader at sinubukang pakinggan si Sukumi sa kanya. Sinabi niya sa kanya na i-zip ito dahil alam niyang malamang na gusto nitong gamitin sa kanya ang kanyang larong tumaas. Bago niya makuha ang pangalawang hit hinaranggan ito ni Kyo at nagsimulang mabaliw sa mga baging. Nang mapahinto siya ni Minato na pagtanto ni Sukumi na naidagdag na niya ang inosenteng maliit na pataba sa kanyang harem. Ang pagtuklas na iyon ang huling straw na kailangan niya para ma-unlock ang Aquaman level powers na muling tumama kay Minato sa dingding. Gamit ang mga baging ni Kyo para makarating sa mas mataas na lugar hiningi niya ang mga huling salita nito at sinabihan siya nito na hayaan siyang pumalakpak sa kanya sa pamamagitan ng pagsali sa kanyang harem. Napagtanto na wala siyang kahihiyan na pagpasyahan niya na oras na para tapusin siya at tingnan kung kaninong mga babae ang walang gustong gawin sa pag-atake na niluluto niya. Ang pagsabog mula sa kanyang pag-atake ay nagpawi sa gusali sa likod ni Minato ngunit na-miss siya dahil ginulo niya ang layunin. Kapag sinabi sa kanya na hindi siya titigil hanggat hindi siya nakikinig. Naghahanda na siya para sa pangalawang pagsubok nang magpasya ang Thunder Twins na makisali sa aksyon at sinabihan siyang pumili ng isang tao sa kanyang sariling sukat. Hindi na naghahanap upang maibigay muli sa kanila niyang kanilang mga asno sinabi nila kay Seo na laruin ang kanilang trump card. Habang tinatakpan ni Minato ang mga mata ni Ku mula sa kanilang kultural na seremonya nakipagpalitan ng mga likido sa bibig si Seo sa kambal na pinaandar ang kanilang mga pakpak sa proseso at iniwan si Tsukumi na sobrang gulat na magsalita. Sa kanilang pinagsama-samang kapangyarihan nagdasal sila na humihimok ng pag-atake ng kidlat sa antas ng Thor na niluto nila para lamang sa kanya. Habang sinasabog nila si Tsukumi tumalon si Minato para iligtas siya. Sa eksaktong sandaling iyon kinuha ng radar ni Matsu ang signal ng enerhiya mula sa pag-atake at agad niyang nakipag-ugnayan kay Musubi upang makarating sa kinaroroonan ni Minato. Ang panghihimasok ni Minato ay nauwi sa pagliligtas kay Tsukumi dahil ang pagsabog ng kidlat ay lumikha ng isang bunganga na mas malawak kaysa sa iyong exit plot. Matapos bumangon muli si Minato nagsimulang magdasal ang kambal ngunit pinatumba ni Tsukumi si Seo para pigilan sila. Asar na dumausda si Seo sa gilid ng gusali at hinawakan ang braso ni Tsukumi bago siya inipit sa baging. Ngunit natarante siya sa kanyang kawalan ng kakayahan na labanan ang kanyang signal aura. Sinabi niya sa kanya na iba ang pagkakigawa sa kanya at natakot si Minato sa pag-aakalang kukunin na ni Seo ang kanyang bagong clap toy. Bilang parusa para sa kanyang mga aksyon sinimulan niyang isaalang-alang ang pagsasagawa ng ritual at gawin siyang kanyang personal na alipin. Nang marinig niya iyon ay napagtanto niya na hindi naman siguro masama si Minato. Sasagutin na sana niya ito nang sabihin sa kanya ni Minato na huminto na sinasabing pag-aari niya lamang ito. Matapos bitawan ni Seo ang kanyang kamay agad siyang sinapak ng kanyang mga babae nang ipaalala sa kanya ng mga ito ang pangako nitong papalakpakan silang mag-isa. Sinubukan niyang ipaliwanag ang kanyang mga dahilan ngunit pinatahimik nila siya sa isa pang doses ng kuryente. Habang pinarurusahan nila siya tumalon si Tsukumi para kausapin si Minato. Tinanong niya kung sinadya niya ang sinabi nito tungkol sa kanya at nang sinubukan niyang magpakatanga nagbanta siya na palamigin ang kanyang mga baliw. Nang ipaliwanag niya kung paano niya nalaman na sila ang para sa isa't isa mula sa panaginip nagpa siya itong tanggapin na maging kanyang sakurai matapos pagbanta ang iprito ang kanyang sausage kung sakaling idikit niya ito sa isa pang pares ng buns. Tinatakan niya ang kasunduan sa isang seremonyal na pagpapalitan ng bibig ngipin na nagpainit sa kanyang kaloob-looban habang ang kanyang mga pakpak ay humihip na parang rumaragas ang ilog. Siya ay naglatag ng mga pangunahing patakaran ng kanilang partnership na tinawag niyang kasal nang lumabas si Ko at niyakap siya. Nagselos siya ngunit nagpa siya na hayaan itong mag-slide mula noong siya ay bata ngunit pagkatapos ay nagpakita din si Musubi at ipinakilala siya sa kanya. Nagsimula na siyang magalit nang tumawag si Matsu para mag-check-in. Nang tanungin niya kung ilan ang sakuris niya at nalaman niyang pang-apat siya hinampis niya ito ng dalawang pagsabog ng tubig na halos nagpadala sa kanya sa langit. Sa boarding house nag-aalala si Mia sa iba kaya sinabihan siya ni Kejiri na itigil na ang paglalaro ng nanay at agad na humingi ng paumanhin upang maiwasan ang pambubugbog. Noon lang nagpakita si Minato kasama ang mga babae at si Tsukimi agad na nagtanong kung si Mayo ay isa rin sa kanyang mga sakuris.
Nang tanungin ni Mia kung sino siya, ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang kanyang asawa na nag-trigger kay Ko at Musubi na pagkatapos ay sinubukang maging wifey status at nauwi sa pagbabanta sa isang sparring match. Habang pinapanood sila ni Matsu na parang nanunood sa courtside at kinuyog ang kanyang dump truck sa mukha ni Kejiri matapos siyang gamitin ni Mia na nakakatakot na aura para magpakumbaba sa kanila. Humingi siya ng paliwanag kay Minato at nahulaan niya na ang mga babae ay si Sakuris. Nagulat siya na alam nito kaya ipinaalala niya sa kanya na ang kanyang asawa ay nagtatrabaho sa MBI at tinanggap si Tsukimi sa pamilya. Napansin ni Tsukimi si Kejiri at alam niyang may kamukha siya ngunit hindi niya maalala kung sino. Nang umalis si Kejiri upang protektahan ang kanyang pagkakakilanlan bilang homie, sinundan siya ni Matsu at tinanong kung nawala ang mga paso bago nagmungkahi na pumalakpak upang kontrolin ang kanyang kapangyarihan. Sinasabi niya kay Matsu kung paanong ang gayong mga kasiyahan ay hindi isang opsyon para sa isang hindi ginustong espesimen na tulad niya nang ang kanyang mga kapangyarihan ay nagsimulang makaapekto sa kanya muli at siya ay umalis. Nang gabing iyon sa lugar ni Yukari, pilit niyang nilalabanan ang mapanghimasok niyang mga iniisip habang naliligo siya. Naalala niya ang nakaraang gabi nang magsimulang tumulo ang mga butas ng kanyang ilong sa mga selula ng utak nang hilingin nitong maging kapareha niya. Pagkatapos huminga para maintindihan ang sinasabi niya, ipinaliwanag niya sa kanya ang larong Sekirei. Hindi pa rin siya sigurado kung siya ang Ashikabe niya kaya naman gusto niyang gawin ang ritual ngunit nagpigil siya. Nag-iisip siya kung ano ang gagawin nang makalabas siya sa shower at muntik na siyang mahimatay sa hindi sinasadyang jump scare. Pagbalik sa boarding house, nagsisimula nang mawala si Tsukimi nang marinig niyang si Matsu ay isa rin sa mga Sakuris ni Minato. Dumating din si Yuzum para sa hapunan at muntik nang atakihin ngunit sinabi sa kanya ni Minato na hindi siya isa sa kanila kaya sapat na ang kanyang pagka-relax para makipagkilala. Pagkaraan ng ilang sandali, sinubukan ni Musubi na pakainin si Minato at nagbanta si Tsukimi na puputulan ang kanyang mga mani kung kakainin niya ito na naging sanhi ng pagkawala ng kanyang gana nang maramdaman niya ang kanyang buhay na nakabitin sa balanse. Pagkatapos pumasok si Tsukimi sa banyo kasama si Musubi at sinabi sa kanya na gawing kapaki-pakinabang ang kanyang plano kay Minato. Nasa beranda si Minato kasama si Ko na nagpasyang yakapin siya at halikan sa pisngi bago siya nangako na papakasalan siya pagdating ng panahon. Habang ipinagpatuloy niya ang kanyang aktibidad sa PDF kasama muli ni Tsukimi si Professor Minato sa bubong at pagkatapos niyang sabihin sa kanya ang tungkol sa bagong status ni Tsukimi, sinabi niya sa kanya na oras na para sa ikalawang yugto ng laro. Pagkatapos tumawag, ipinaalam sa kanya ni Tsukimi na naayos na ang lahat at napanood niya nang halos mapalakpak siya. Nang iangat niya ang sarili, nagsimula siyang mag-isip kung saan nagsimula ang lahat. Sa isang hindi kilalang isla sa pagtatapos ng ika-20 siglo, si Minato ay nakadamit tulad ng isang figure ay nag-iisip tungkol sa kung ano ang kanyang binalak na ibunyag. Itinulak siya ni Tsukimi mula sa burol gamit ang isang bato at sinabihan siyang huminto sa pagsabunot. Sa susunod na sandali, siya ay umaakyat sa isa pa at napunta sa paghahanap ng isang inabandonang barko. Matapos makapasok sa loob, inaasahan ni Minato na makahanap ng isang Kryptonian ngunit pagkatapos buksan ang storage unit, nakita nila ang isang babaeng katawan sa Kreslip. Sa boarding house kinabukasan, nagising si Minato sa mga babaeng dumudurog sa kanya sa bigat ng kanilang mga ari-arian. Noong nakaraang gabi, nagkaroon sila ng mainit na pagtatalo tungkol sa kung sino ang karapat-dapat na manatili sa kanya sa gabi at pagkatapos na makisali si Ku sa aksyon, nauwi sila sa pagbabahagi sa kanya. Sa susunod na sandali, nagpakita si Mia na may hawak na kutsilyo sa kanyang kamay at nagkunwaring pinutol ang kanyang kinang dahil sa hindi pagpansin sa mga patakaran. Pagkalipas ng ilang sandali sa mesa, binigyan niya sila ng mga bagong pag-aayos sa silid na naging magka-roommate sina Musubi at Tsukimi. Nang sinubukan nilang makipagtalo tungkol dito, ang alter ego ni Mia ang nagpaalala sa kanilang lugar. Si Matsu ay nasa kanyang silid na nagbabrowse sa hub nang mapansin niyang may kakaibang nangyayari sa MBI pagkatapos. Hiniling ni Mia sa mga batang babae na diligan ang mga halaman bago lumabas para mag-grocery. Alam niyang malamang na susubukan nilang humingi ng tulong sa kanya. Natigilan si Tsukimi at nilampasan si Kejiri na unti-unti niyang iniisip na si Homire talaga. Sa ibang lugar sa lungsod, isang Sekirai ang ibinaba ng isang dude na nagmamaneho ng kotse na pinapangarap mo. Naglakad siya papunta sa boarding house kung saan ginugulo ni Musubi si Ko at tuluyang nababad. Nagulat sa hindi inaasahang pagbisita, tinanong ni Musubi si Karasubo kung bakit siya ay random na nagpas siyang pumunta at si Minato ay pumunta din sa kanya. Dinala siya ni Musubi sa silid upang tulungan siyang magpalit at tinanong niya kung si Minato ang mahinang harem lord na narinig niya.
Matapos tanungin siya tungkol sa insidente sa hardin kasama si Yomi, ipinaalala ni Karasubo sa kanya ang kanilang pinky promise. Si Minato ay papunta sa silid kasama si Tinang, si Matsu ay lumabas na humihiling na kausapin siya. Sinasabi niya sa kanya ang tungkol sa pagbisita ni Karasubo nang lumabas siya sa silid ni Musubi at si Matsu ay tumakbo pabalik sa loob, sinabihan si Minato na kumilos na parang wala siya roon. Nagpaalam si Karasubo kay Musubi ilang sandali at napansin niya si Kejiri sa bubong na pinapanood siya habang siya ay umalis. Bumalik sa loob, sinabi ni Minato kay Matsu na maaari siyang lumabas ngunit siya ay natatakot pa rin. Noon lang nagsimulang mabaliw ang kanyang mga screen at binuksan niya ang pinto para sabihin sa kanila na iyon ang balita. Si Professor Minato ay gumagawa ng isang broadcast ng balita na nagpapalam sa mga mamamayan ng Taito na sa wakas ay nakuha na niya ang kontrol sa buong kabisera ng lungsod. Nang lumabas silang lahat upang makinig, sinabi ng propesor sa mga mamamayan na ang mga pagtatangka na umalis sa lungsod ay sasailalim sa mga inspeksyon na pinangangasiwaan ng organisasyon. Pagkaalis ni Tsukuyomi, dinala ni Matsu ang iba sa kanila sa kanyang silid kung saan ipinaliwanag niya na ang kabisera ng lungsod ay malapit ng maging ground zero na ang lahat ng mga labasan ay kinokontrol ng MBI upang matiyak na ang lahat ay nasa lugar para sa Sakurai Battle Royale. Pauwi na noon si Miya sa bahay at nakita niyang umalis si Karasubo. Sinabi niya sa kanya na lumayo sa bahay at habang naglalakad sila lampas sa isa't isa, pareho silang nakipag-away ngunit sa huli ay nagpasya silang ituloy ito dahil pareho silang walang arma sa kanila. Ilang sandali pa si Karasubo ay nasa Ferrari ni Matsu na nakikipag-usap habang hinahatid niya sila pauwi nang makita niya si Akiso at ang hinahagupit na kabayo na si Sakurai na naglalakad sa isang kalye. Pinag-uusapan nila ang tungkol sa anunsyo ni Professor Minato at ang kawalan niya ng swerte sa huli at nang makasagasa sila sa Karasuba sa isang eskinita. Nang hamanin niya sila, sinabihan ni Akiso ang cowgirl na tumakbo ngunit naisip niyang kakayanin niya ang usok. Diretso niyang sinisingil si Karasuba gamit ang kanyang latigo at makalipas ang ilang segundo sumabog ang mga daluyan ng dugo sa kanyang likod. Pagkatapos ay humarap si Karasuba kay Akiso ngunit hindi pa niya sinusubukang pumalakpak at mag-bolt. Sa boarding house, iniisip ni Minato ang biglaang pangyayari nang magpakita si Musubi para kausapin sila tungkol sa pangako niya kay Karasuba. Ilang buwan bago sila magkita, kasama niya si Karasuba na nagpaplanong tretuhin ang sangkatauhan sa paraang ginawa ni Thanos. Nang sabihin sa kanya ni Musubi na hindi masyadong masama ang mga tao, ipinangako niya na makakaligtas sa Battle Royale upang pareho silang lumaban sa huling labanan upang magpasya sa kapalaran ng sangkatauhan sa mga Sakuris. Ito ang nagpasigla sa pangarap ni Musubi na manalo sa Battle Royale dahil gusto niyang mamuhay ang lahat ng Sakuri sa isang Clap Utopia kasama ang kanilang mga Ashikabe. Matapos ipahayag ang kanyang pagmamahal sa kanila, inilagay niya ang kanyang kamay sa kanyang mga melon at nangakong mananalo sa laban upang siya at ang iba pang mga babae ay masiyahan sa kanyang kinang sa buong buhay nila. Nasa bubong si Tsukuyomi nang maglaon habang nanunood habang kumikilos ang mga airship ng MBI nang magpakita si Homura. Napansin niya ang galit niya sa mga pangyayari kamakailan. Ipinaalala niya sa kanya na ang desisyon niyang sumali sa isang harem ang nagpabilis sa mga plano ng mga propesor. Nang maalala na hindi pa naipapare si Homura, sinabi niya sa kanya na huminto sa obsessive stalking at magkaroon ng buhay bago umalis. Sa ibang lugar, hinihila ni Yukari si Shai pagkatapos gawin itong damit na parang babae upang itago ang kanyang pagkakakilanlan. Ang plano ay hindi gumagana dahil pinapanood sila ni Mikogami mula sa kanyang sasakyan at maaaring sabihin na si Shai ay hindi pa ipinarace. Sa boarding house noong gabing iyon, sinusubukang iwaksi ni Tsukuyomi ang utak ni Musubi sa pagpapasuot sa kanya ng damit ng kasambahay nang sinabihan sila ni Miya na mamili. Tumanggi si Tsukuyomi na magtrabaho kaya nagbanta si Miya na gugutuman siya habang pinapakislap ang kanyang alter ego upang mapuko ang takot. Ang pagsasabi sa kanila na ang pinakamabilis na mamimiling uupo kay Minato ay ang kailangan niya para makipagtulungan sila. Nang gabing iyon, dalawang Ashikabe ang naglalaban sa kanilang buhay. Nahawakan ng dagger slinger ang kanyang sarili ngunit siya ay naging napakabagal upang makatakas na nabalot ng toilet paper na si Sekirai na nagbigay sa kanya ng 1,000,000 pagputol ng papel na naging dahilan upang lumabas ang kanyang mga binti sa group chat. Pagkatapos ay ginamit ng toilet paper na si Sekirai ang kanyang panalangin upang masipsip ang kanyang mga pakpak na nagtatapos sa anumang pag-asa na mayroon siyang pagpalakpak sa kanyang Ashikabe magpakailanman. Kinabukasan ng mga mamamayan ay naipit sa trapiko sa mga exit bridges na sinusubukang lampasan ng mga tauhan ng militar ng MBI. Sa buong kaguluhan, nagawa ng mag-asawa na makalusot sa ilang gwardya.
Ngunit nang may mapansin sa kanila tumakbo sila para dito. Hindi pa sila nakakalayo bago sila pinigilan ng asul na Sekirai at binigyan sila ng pagkakataong makabalik. Sinubukan ni Kuno na bawiin si Hakor ngunit nagkaroon siya ng ibang ideya at tumalon ng maabutan ng mga sundalo. Sa boarding house ng gabing iyon naglilinis ng banyo si Minato at ang mga babae sa utos ni Maya. Habang ang mga batang babae ay aktwal na naglilinis si Minato ay nasa ibang lugar ng iniisip ang lahat ng mga bagay na gusto niyang gawin sa mga melon ni Musubi. Naramdaman ni Tsukuyomi ang kanyang kulturang pag-iisip at nagbanta na sisirain ang kanyang loob bago ialay ang kanyang mga melon para sa anumang kulturang aktibidad na pinaplano niya. Nang magkaroon din si Kun ng parehong ideya nagpakita si Maya pagkatapos malamang na napagtanto na masamang ideya na iwan siyang mag-isa sa kanila sa banyo. Nakilala ni Minato at Kusimatsu sa kanyang silid sa ilang sandali upang paalisan siya. Siya ay napakalalim sa kanyang mga sistema at nang tanungin siya nito kung bakit ipinakita niya sa kanila ang lihim na database ng MBI. Ginagamit niya ito para subaybayan ang aktibidad ng Sekirai at lumaban para manatiling isang paa sa unahan ng kompetisyon ngunit may nangyari ng mas kawili-wili. Nakita niya ang data sa pagkawala ng Dagger Slingers ngunit walang data sa Sekirai na tumalo sa kanya. Labag ito sa mga patakaran dahil inaasahang babantayan ni Sekirai ang mga natalo nila hanggang sa dumating ang mga tauhan ng kumpanya upang kunin ang kanilang data. Dahil ang toilet paper assassin ay hindi man lang nakabitin upang maisumite ang kanyang tagumpay sa database may nangyari. Ilang sandali pa pumunta si Musubi para tingnan si Yuzum ngunit wala siya sa kanyang silid. Siya ay nasa isang ospital at sinusuri ang isang taong nagngangalang Chiyo. Pagbalik sa boarding house maya-maya nag-iimpake si Minato ng mga labada nang dumating si Mia para magpasalamat sa kanya. Pagkatapos ay lumabas si Kun na nakasuot ng isa pang costume ni Yuzum. Nang tanungin niya kung bakit napakaraming costume ni Yuzum naisip ni Mia na isa siya sa mga extreme roleplay freaks pero sinabi niyang curious lang siya. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na mayroong isang espesyal na taong nakuha ni Yuzum ang lahat ng mga costume na iyon ngunit sinabi niya na ang tao ay na-ospital ng ilang sandali at ngayon ay makikita lamang sila ni Yuzum sa mga maikling panahon. Inaasahan na darating ang mga pamilihan sa lalong madaling panahon bumalik si Mia sa loob at makalipas ang ilang sandali sina Musubi at Tsukumi ay nagtatakbo sa pasukan kasama si Musubi na muling nanalo. Sinusubukan ni Tsukumi na bigyang katwiran ang kanyang mababang lakas ng cardio nang si Minato ay nag-ambala sa kanila upang mag-schedule ng isang harem meeting mamaya. Sa ospital sa wakas ay nagising si Chiyo at nagpasalamat kay Yuzum sa pagsipot. Pagkatapos ay humingi siya ng tawad sa pagiging isang gulay na walang magawa para kay Yuzum sa kabila ng pagiging ashikabe niya ngunit natuwa lang si Yuzum na buhay siya. Sa silid ni Matsu kalaunan nagtipon ang mga babae para sa pulong ng harem kung saan sinabi ni Minato sa kanila ang tungkol sa kaina hinalang Seeker Assassin at hiniling sa kanila na mag-ingat. Ang mga batang babae ay tila nakikinig sa kanilang mga espesyal na butas habang ang kanilang mga antas ng adrenaline ay dumaan sa bubong na may pinanibik na labanan ng sinumang umaabuso sa mga kaugalian ng Seeker. Nang maglaon ng gabing iyon si Minato ay nasa kanyang silid nang pumasok si Tsukuyomi at tumayo sa ibabaw ng kanyang mga labi ng isda. Nang bumangon ito tinanong niya ito kung nag-aalala ba ito sa kanya at sa unang pagkakataon pinagmasdan nitong mabuti ang mukha nito at napagtanto na marami pang bagay sa kanya kaysa sa mga mega melon na daladala niya. Pagkaalis niya lalabas na sana siya nang makita niya si Musubi sa pintuan at halos maubo ang puso niya. Gusto lang daw niya itong ihatid sa hapagkainan at hindi niya maiwasang maramdaman na may banta ang kanyang buhay habang naglalakad ito sa likuran niya. Pinagmamasdan din sila ni Matsu at naramdaman niya ang dilim sa walang emosyong mukha ni Musubi. Noon lang bumalik si Yuzum mula sa sinabi niyang abalang araw sa trabaho at napansin ni Matsu ang bahid ng dugo sa kanyang jort habang papasok siya para sa hapunan. Pagkatapos ng hapunan pumunta si Yuzum sa banyo at itinago ang duguan bago sumama sina Musubi at Tsukuyomi sa paliguan. Nang pareho silang nagsimulang magtalo tungkol sa kanilang mga lugar sa harem ni Minato sinabi sa kanila ni Yuzum na umaasa siyang mananatiling pareho ang mga bagay. Pagkatapos ay pinaalalahanan siya ni Tsukumi na malamang na mag-aaway pa rin sila dahil may sariling ashikabe si Yuzum. Habang nag-uusap sila sumilip si Matsu para tingnan ng mabuti ang bahid ng dugo sa jorts ni Yuzum. Sa lungsod noong gabing iyon kasama ni Mikogami si Matsu na nag-uusap tungkol sa kung paano inilabas ni Kurasuba ang kanyang kabayo kasama si Sekirai.
Ipinaalala sa kanya ni Matsu na ang disciplinary sekirei tulad ng Kurasuba ay bahagi rin ng laro kaya nagpasya siyang tumuon sa pagkuha kay Shi mula kay Yukari. Sa kinaroroonan ni Yukari naghanda siya ng hapunan at nahihirapan pa rin siyang makipag-ugnayan kay Shi. Para mabago ang mood tinanong siya nito tungkol sa taong hinahanap niya at nalaman niyang si Ko ang matagal nang nawawalang nakababatang kapatid na babae. Pagkatapos sabihin sa kanya ang tungkol sa kanyang mga alaala sa pagkabata kasama si Minato nagpasya si Yukari na tulungan siyang mahanap si Ko at habang pinag-uusapan nila ito pinapanood sila ni Akiso mula sa isang bubong. Kinabukasan papaalis na si Yuzum sa kwarto ni Chihao nang makita niya ang isang lalaking nakasot at sinubukang lumayo. Pinuri niya siya sa kanyang mga kakayahan sa instant clap at ibinigay sa kanya ang larawan ni Kuno inilagay siya bilang susunod na target na dadalhin at ipinaalala sa kanya ang lumalalang kalagayan ni Chihao habang siya ay umalis. Sa bubong ng boarding house naghahanda sina Musubi at Tsukuyomi para tugisin ang sekirei na inaabuso ang mga patakaran at sinisikap ni Minato na baguhin ang kanilang isip. Biglang inatake ni Tsukuyomi si Musubi ngunit natapos ang kanilang magaan na laban makalipas ang ilang segundo na halos mabalisa si Musubi sa kanyang mukha at nagpasya si Tsukuyomi na siya ay sapat na upang makipaglaban sa kanya. Sa ibang lugar sa lungsod tumatakbo pa rin si Haruka kasama si Kuno hanggang sa nakaharap siya sa semento at buo pa rin ang kanyang maskara sa hindi malamang dahilan. Sinusuri niya siya nang maabutan sila ng toilet paper na si Sekirei at sinabing iwan siya. Masyado raw siyang sigma para gawin ang ganoong bagay kaya nagpasya siyang ilabas silang dalawa. Sa sandaling iyon nagpakawala si Kuno ng sirena na nagdulot ng nakakabaliw na shockwave sa buong lungsod. Narinig din ito ni Musubi at Tsukuyomi noon at nagtungo sa kanilang kinalalagyan. Pinapalakas ni Haruka ang sonic na sigaw ni Kuno nang bumangon muli ang toilet paper na si Sekirei at ipinagpatuloy ang kanyang pag-atake. Naligtas sila sa pamamagitan ng isang pader ng tubig nang magpakita sina Tsukuyomi at Musubi at hinamon ang Sekirei sa tamang laban. Ang toilet paper na si Sekirei na naging Uzum ay hindi alam kung ano ang gagawin dahil ayaw pa niyang makipag-away sa kanila. Nagpasya si Haruka na gamitin ang pagkakataon para makatakas at sinisikap niyang tumayo si Kuno nang may maramdaman siyang isang bagay at lumingon upang makita ang mainit na X ng isang tao na sinisira ang kanyang atay sa kapakanan at halos masunog ang mga butas ng ilong ni Haruka sa kanyang hininga ng alak. Matapos harangan ni Uzum ang unang pag-atake sa tubig ni Tsukuyomi natuwa si Musubi nang makitang malakas siya. Habang si Tsukuyomi ay naniningil para sa pangalawang pag-atake ang mga alcohol eco ay nagsimulang maglakad patungo sa Uzum dala ang kanyang mga melon na nagdulot ng kaguluhan. Matapos ipadala ang water dragon pinigilan niya ito nang pumagitna sa kanila ang lasing na mega melon. Sinabi niya kay Tsukuyomi na huminto sa pagpili ng mga hindi patas na laban na nagpapaalala sa kanya na sinusubukan niyang 2v1 Uzum kasama si Musubi. Pagkatapos ay sinabi niya kay Musubi na harapin si Kuno upang lahat sila ay magkaroon ng patas na laban. Nang ipakilala ni Musubi ang kanyang sarili kay Kuno at humingi ng away tiningnan niya ang napakalaking asset ni Musubi at sinabi kay Haruka na hindi siya magkakaroon ng pagkakataon. Habang ipinaliwanag ni Haruka ang kanilang paninindigan sa pag-iwas sa labanan sinisikap na ni Tsukuyomi na kunin si Uzum. Nang muling maputol ni Kazuhana ang laban sinabihan siya ni Tsukuyomi na ipasok sa rehab ang kanyang mga junkie rice cakes kaya nagpasya siyang pumanig kay Uzum. Matapos ibunyag na siya rin ay isang sekirai isinaaktibo ni Kazuhana ang kanyang kapangyarihan at nawala kasama si Uzum at napagtanto ni Tsukuyomi na nawawala si Musubi. Sa isang bubong na may Uzum ilang sandali tinanong siya ni Kazuhana tungkol kay Mina at nagpasya si Uzum na tumugon sa pamamagitan ng paghamon sa kanya sa isang labanan. Sa boarding house nasasanay na si Minato sa pagiging stay-at-home husband nang lumabas si Matsu para makita siya. Matapos ipaliwanag na ang kanyang kawalan ng trabaho ay kung bakit siya kumuha ng mga tungkulin sa paglalaba binigyan siya ng raw feet. Nang makita ang kanyang reaksyon sa kanyang walang takip na balak na alala niya na ang iba ay lumabas at sinubukan siyang palakpakan. Nagkataong paparating si Kijiri sa oras na iyon at nauwi sa pagbibigay ng kwarto kay Minato para makatakas. Sinubukan ni Matsu na magpatuloy sa kanya at agad na naliwanagan. Pagkatapos ay humingi ng gamot si Kijiri kay Matsu at ipinaalala niya sa kanya na pansamantala lamang itong panlunas sa sakit. Nang ipaliwanag niya na hindi pa rin bumabalik sa normal ang kanyang katawan nagsimulang maingay si Matsu kaya umalis siya. Nasa labas si Minato na inaasikaso ang paglalaba nang bumaba si Musubi sa langit at dumapo sa kanyang ulo. Matapos dumugo ang kanyang ilong dahil sa baho ng kanyang balak bumangon siya at kinaladkad siya na parang inflatable para makita ang isang tao.
Dinala niya siya sa dati niyang lugar kung saan itinago niya sina Haruka at Kuno. Pagkatapos ipakilala ang kanilang sarili, sinabi niya sa kanya ang tungkol sa kanyang mga plano na iligtas sila mula sa laro at humingi ng tulong sa kanya dito. Sa boarding house ilang sandali pa pumunta si Tsukuyomi sa kwarto ni Matsu para hanapin si Musubi. Matapos marinig na umalis siya kasama si Minato, sinabi niya kay Matsu ang tungkol sa pag-aaway nila ni Yuzum na nagpaalala kay Matsu ng mga mantsa ng dugo mula sa york ni Yuzum noong isang gabi. Sinabi rin sa kanya ni Tsukuyomi ang tungkol kay Kuno at nagsimula siyang magtaka kung bakit hinayaan ng propesor ang isang taong kasing mahina niya na lumaban sa laro. Nang ipaliwanag ni Yuzum na alam talaga ng ilan sa kanila kung paano gamitin ang kanilang utak para lumaban, naramdaman ni Tsukuyomi ang banayad na galit sa kanyang boses at gusto niyang makita kung maaalis siya ng kanyang utak sa isang suntok. Maya-maya lang ay nagpakita si Ko at muntik nang sirain ang kwarto ni Matsu. Sa isa sa mga plano nito na pigilan sila sa pag-aaway at hilahin sila kasama nito para maligo at mag-bonding. Sa lumang lugar ni Minato, ngayon lang niya nalaman na si Hakura ay paulit-ulit din nakabiguan tulad niya na hindi nakapasok sa kolehiyo at sa wakas ay naramdaman niyang nakahanap na siya ng kaibigan. Ang pinagkaiba lang nila ay ang katotohanan na si Musubi ay mas makapal kaysa sa stepmom mo at si Kuno ay mukhang in withdraw. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Hakura ang mga bagay ng detalyado kay Minato na sinasabi sa kanya ang tungkol sa nakapilang kahinaan ni Kuno na nagbigay sa kanila ng ganap na walang pagkakataon na makaligtas sa laro. Ito ang dahilan kung bakit gusto nilang umalis sa laro at umalis sa lungsod. Nang tanungin ni Minato si Hakura kung bakit hindi na lang siya lumabas sa hangganan, tinanong niya ito kung sumisinghot siya ng nose candy bago ipinakita sa kanya ang mga MBI chopper na nagpapatrolya sa buong lungsod. Sinabi rin niya sa kanya ang tungkol sa Sekirai na kamukha ni Rock mula sa Death Note at ipinaliwanag na imposible para sa kanila ang pagtakas. Ginugol ni Hakura ang natitirang bahagi ng gabi na inihambing ang kakulangan ng estrogen ni Kuno sa Mega Melon ni Musubi hanggang sa kailanganin niyang magmakaawa sa kanya na huminto. Pagsapit ng gabi umalis si Minato kasama si Musubi at nang makabalik sila naghihintay sina Tsukuyomi at Ku sa pintuan upang tanungin siya. Nang tanungin nila kung nagsagawa ba siya ng anumang kultural na kilos sa Musubi habang sila ay nasa labas, sinabi niya sa kanila na nakadikit lang siya sa dulo at ginugol ni Tsukuyomi ang natitirang bahagi ng gabi sa paghampas ng kanyang noggin sa sahig. Maya-maya natapos na nina Yuzum at Kazuhana na puksahin ang kanilang mga atay at natisod sa boarding house, ngunit napunta sila sa silid ni Minato. Sa umaga halos mabaliw siya nang makita ang kanilang mga top grade plot. Ang masaklap pa nagpakita ang mga babae matapos siyang marinig na sumigaw at ginising ni Tsukuyomi ang mga lesengo gamit ang kanyang boses sa speaker. Kaagad itinoon ni Kazuhana ang mga mata kay Minato. Tinatreto niya ito na parang mga childhood lovers at kakainin na sana niya ang mukha nito, ngunit sinampal sila ni Tsukuyomi ng tubig. Pinigilan siya ni Mia na tapusin ang mga ito at sinabihan si Kazuhana na kumuha ng damit. Pagkatapos tinakpan ni Yuzum ang kanyang pagkakakilanlan mula sa kanila sa pamamagitan ng pagsasabing random niyang nasagasaan si Kazuhana sa isang bar. Umupo sila para sa almusal at sinabi sa kanila ni Minato ang tungkol sa plano ni Hakura na tumakas kasama si Kuno. Pumunta siya sa silid ni Matsu mamaya upang tingnan kung may paraan upang matulungan silang makatakas at sinabi niya sa kanya na siya ay nasa ibabaw ng kanyang ulo. Pagkatapos ay kinuha niya ang isang imahe ng isla kung saan unang natagpuan ni Minaka at Tekami ang Sekirai sa isang inabandunang sisidlan. Ang isang maliit na bahagi ng teknolohiyang nahanap ni Minaka sa barko ang naging sanhi ng biglaang paglago ng kumpanya ng MBI sa kung ano ito, at ang proyekto ng Sekirai ang tanging pinagtutuunan ng pansin ng kumpanya. Sinabi niya sa kanya na ang isang pagtatangka na tumakas mula sa lungsod o pigilan ang laro mula sa paglalaro tulad ng nararapat ay maglalagay sa kanya sa radar ng kumpanya at lahat ng ito ay pinagsama ay hindi sapat upang iligtas siya. Makalipas ang ilang sandali, nasa port siya at iniisip ang lahat at si Usubi ay nakiisa upang pasiglahin ang kanyang delusional na misyon ng pagpapakamatay. Sa isang malamig na araw ng taglamig, natagpuan ni Kuno ang kanyang sarili na sinusubukang malampasan ang Thunder Twins habang sinusubukan nilang alisin siya sa kanyang paghihirap. Matapos madapa at mabugbog ang kanyang tuhod, ang kanyang Sonic na hiyawan ay nagpatigil sa kanila sa kanilang mga landas na nagbibigay sa kanya ng pagkakataong makatakas. Nakaupo siya sa tabi ng isang gusali nagyayelo sa nyebe mamaya sa gabi nang matagpuan siya ni Hakura at tinanong kung okay lang siya. Pagkatapos bigyan siya ng mainit na dumplings upang makatulong sa lamig, tumalikod siya para umalis. Pinapanood siyang lumakad palayo, ngunit napagtanto niyang siya iyon at tumakbo siya para pigilan siya.
Nang marinig ang pinagmulan ng kanilang love story nagsimulang mag-tweak si Kizuhana at sinabihan si Kuno na huwag masyadong isipin ang pagiging mahina kaysa kay Sakura. Matapos tanungin ni Hakura si Minato kung bakit niya dinala ang lasing sa pag-ibig kasama nila sa lugar ni Seo na wala si Seo sa kanyang sarili at sinabihan si Minato na kunin ang kanyang harem sa kanyang apartment. Humingi ng paumanhin si Minato sa panghihimasok at agad na nawala ang kanyang galit. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanila na magbayad na gusto nila ang kanyang tulong sa pagtakas at nang magsimulang makipagtalo sa kanya si Hakura tumawag si Minato sa telepono. Sa sandaling marinig ni Seo ang boses ni Mia sa telepono humingi siya ng paumanhin sa pagsingil sa kanila at inilagay si Minato sa isang chokehold dahil sa paggamit ng mga ganitong pamamaraan. Sa boarding house pinapanood ni Tsukuyomi si Minato kasama si Matsu at nahihirapang maunawaan kung bakit niya sinusubukang lumaban sa MBI. Nang subukan niyang kunin si Matsu sa tabi niya ipinaalala ni Matsu sa kanya ang kanilang tungkulin na tulungan si Minato at tinawag niya itong isang may kultura na bubulok sa utak na nerd bago lumabas upang umupo ng mag-isa sa beranda. Matapos lumabas si Namuya at Ko upang isabit ang labahan kinausap siya ni Tsukuyomi tungkol sa natitirang desisyon hanggang natulungan sina Kuno at Hakura na maiwasan ang pag-aaway. Nagsimula siyang magsalita tungkol sa tungkulin ni Asakura na lumaban ng tanungin ni Maya kung nagseselos lang siya sa katotohanang nanalo si Hakura sa isang loop kasama ang kanyang babae. Inamin niya na medyo nagseselos siya at sinabi kay Maya na adik siya sa pakikipag-away dahil gusto niyang maging malakas para magkaroon ng happily ever after kasama si Minato. Pagkatapos ay sinabihan siya ni Mia na pumunta sa likod bahay para sa isang mabilis na sparring session upang subukan ang kanyang lakas. Sa lugar ni Seo binigyan niya sila ng rundown ng mga kaayusan sa teritoryo ng lungsod. Ang timog ay pag-aari ni Mikogami ang Dud na sinusubukang isalansan ang kanyang harem tulad ng isang set ng Lego. Ang kanluran ay ang ilang Tsunade Dud at ang silangan ay si Higa isa pang aktivistang anti-MBI na mas maraming sekiras kaysa sa mga asawa ni Haring Solomon. Noong panahong iyon si Higa ay nasa labas ng ospital ni Chuo kasama ang kanyang katulong at nakita sila ni Yuzum sa bintana. Pagkaraan ng ilang sandali sa vending machine binigyan siya ng assistant ni Higa ng isa pang pagkakataon na harapin si Kuno dahil ang buhay ni Chuo ay tila nasa kontrol ni Higa. Bumalik sa lugar ni Seo nagtanong si Minato tungkol sa taong namamahala sa Hilaga at inilarawan ni Seo ang isang demonyo na katulad ng tunog ng isang tao. Itinuro din ni Musubi na nasa norte ang kanilang boarding house at sa pagkakataong iyon nagsisimula pa lang si Mia sa kanyang sparring match kay Tsukuyomi. Matapos madaling harangin ang isa sa pinakamalakas na pag-atake ni Tsukuyomi ibinaba ni Mia ang kanyang espada upang sumipa ng alikabok na nagbukas ng balak ni Tsukuyomi. Pagkatapos ay ginamit ni Moya ang pagbubukas upang dumaan sa isang iglap at nataman ang isang hit na agad na naputol ang lahat ng suot ni Tsukuyomi. Sinusubukan niyang unawain ang nakakabaliw na lakas ni Moya nang makita niyang ang pag-indayog ng espada mula kanina ay lumikha ng isang maliit na bunganga sa bakuran. Pagkatapos ipaliwanag ang mga teritoryo sinabi sa kanila ni Seo ang tungkol sa isang ilog na naghihiwalay sa Teido mula sa ibang mga lungsod na pinakamahusay nilang pagkakataon na makatakas. Sa kontrol ng MBI sa mga regular na sistema ng transportasyon sa tubig din ang kanilang pinakamahusay na mapagpipilian ay ang makalampas sa tulay. Ang unang problema ay ang satellite ngunit sa kabutihang palad si Minato ay may isang master hacker sa kanyang harem. Kinailangan din nilang harapin ang isang disciplinary sekire kaya nag-alok si Musubi na labanan sila. Dahil doon na itakda na ang plano at nagsimulang humingi ng tawad si Kuno kay Hakura dahil sa pagiging masyadong mahina para lumaban ng mag-isa. Nang ipaalala sa kanya ng kambal na maaari na lang niyang hayaan silang kunin siya noon pinasaya siya ni Musubi sa karaniwang one-sentence pep talk at nangako si Hakura na titigil sa pagtawag sa kanya na walang silbi. Pagsapit ng gabi lahat sila ay nasa kwarto ni Natsu na sinisiguradong kaya niya ang pag-hack ng tawagin sila ni Kazuhana sa isang party. Ang party ay isang send-off para sa mga sumisigaw na lovebird at isa pang pagkakataon para kay Kazuhana na sirain ang kanyang atay. Habang nagsasalo-salo ang mga babae nakipag-usap si Hakura kay Minato at iminungkahi na sumama siya sa kanila para makatakas. Noon lang nakita niya si Tsukimi sa labas at kinausap siya. Sinabi niya sa kanya na nagsasanay siya nang tanungin niya ang tungkol sa kanyang mga punit-punit na damit at sinabing ang kanilang plano ay katangahan kapag sinubukan niyang i-pitch ito sa kanya. Habang nag-uusap sila nakabalik si Yuzum mula sa ospital at nasagasaan si Kazuhana na nagsabi sa kanya na pag-isipang labanan si Higa.
Dahil alam niyang nagalit si Tsukimi sa misyon ng pagpapakamatay, humingi ng tawad si Minato at tumugon siya sa pamamagitan ng paglalagay ng kamay nito sa nakalantad na dulo ng kanyang melon. Dahil agad na namumula ang mukha nilang dalawa, sasabog na sana siya sa lugar nang lumabas si Natsu para tawagan siya at sinira ang sandali. Pagkatapos niyang bumalik, tumakbo si Tsukimi sa kahihiyan at nag-overload ang utak ni Minato nang mapagtanto niya ang nangyari. Kinaumagahan nagising si Minato sa mga babaeng crush na muli sa kanya at nakatanggap ng check-in call mula kay Yukari. Kinaladkad pa rin niya si Shia na nakasuot ng maid's outfit habang ang isang kitso at bagong partner ay nakastok sa kanila. Kinaumagahan nakilala ni Mia si Kejiri habang naglilinis siya para pag-usapan ang ilang pagbabagong napapansin nito sa kanyang katawan. Sinisi niya ito sa trabaho ngunit alam niyang matagal na siyang hindi nag-oorasan kaya iniban niya ang paksa at umalis na sinasabing okay siya. Nasa bubong si Tsukimi ilang sandali pa nang dumating si Ku para kausapin siya. Nalungkot siya tungkol sa kanyang desisyon na hindi suportahan ang pagtatangkang tumakas at sinabi sa kanya na hindi siya karapat-dapat na mapunta sa harem bago umalis. Nang gabing iyon lumabas silang lahat para simulan ang misyon at napansin ni Minato na hindi pa rin dumarating si Tsukimi. Nang walang pag-aaksaya ng oras, sinabihan niya si Hakura at ang iba pa sa kanila na manatili sa plano at nagsimula si Matsu sa pag-hack. Sa pool ng Karasuba sa gusali ng kumpanya ng MB ay narinig ng asul na sakurai ang tungkol sa isang kaoy na hinalang nangyayari sa Hilaga. Sinabi ni Karasuba sa kanya na si Red ay papunta na upang hawakan ito kaya nagpasya siyang sumama sa party. Nang magtanong si Natsu tungkol sa pinagmulan ng unit ng pagdidisiplina, sinabi sa kanya ni Karasuba ang tungkol kay Yam. Ilang taon na ang nakalilipas, kinuha niya ang mga espesyal na operasyon ng isang pribadong kumpanya bago iligtas ang isang batang bihag na si Sakurai. Matapos makilala si Karasuba na nagtipon ng lokal na militar sa labas, inilipat ni Yam ang kanyang mga pakpak sa batang Sakurai. Pagkatapos ay sinabi ni Karasuba kay Natsu na si Yam ay namatay pagkaraan nito. Sa isang bubong sa isang lugar sa lungsod, bumalik si Keizana sa pagpatay sa kanyang mga selula ng atay nang magpakita si Homire upang tanungin kung tutulong ba siya sa planong pagtakas. Sinabi sa kanya ni Keizana na kailangan niya ng hindi bababa sa 2 pang bote upang isaalang-alang ito at nagpasya si Homire na tingnan din kung ang planong pagtakas ni Minato ay talagang gagana. Sina Minato at Musubi ay kasama ng mga tumatakas na magkasintahan na nagtatago sa mga palumpong upang humanap ng butas upang makatakas habang si Natsu ay nagtatrabaho sa mga satellite at si Shio ay naghihintay sa may tarangkahan kasama ang kanyang mga babae. Nang mailabas ni Natsu ang mga satellite, tumakbo ang dalawa para makarating sa tulay. Si Shio pagkatapos ay nakipagpalitan ng kata sa bibig sa kanyang mga batang babae na isinaaktibo ang kanilang kambal na kapangyarihan na ginamit nila upang maakit ang atensyon ng mga sundalo ng MBI. Pagkatapos ay nagpunta si Ku upang linlangin sila sa kanyang kagwapuhan hanggang sa nakilala siya ng isa sa kanila at pinakawalan niya ang kanyang kapangyarihan sa halaman. Hinuli ang mga ito at ibinagsak ang kanilang mga tangke. Habang ang dalawa ay tumatakbo patungo sa tulay, si Hakura ay nagsimulang magkaroon ng mga pagdududa kaya pinaalalahanan siya ni Minato na ang pagkabigong makatakas ay nangangahulugan ng pagpalakpak at iyon ay sapat na upang panatilihing gumagalaw ang kanyang mga paa. Sa bubong ng kumpanya ng MB ay nakatanggap si Takemi ng mga ulat at sinubukang bigyan ng update si Minaka, ngunit alam na niya kung ano ang nangyayari at talagang inaasahan niya ito. Si Matsu ay nakikipag-usap kay Shio noon at nagsimulang makapansin ng kakaiba. Masyadong mabilis ang paggalaw ng mga reinforcement ng MBI para sa mga taong nahuli kaya sinabihan sila ni Matsu na ay abort ang misyon dahil malamang na nalaman na sila. Napaligiran na si Shio at ang kanyang mga babae at aksidenteng nazap siya, nasunog ang kanyang telepono at ang tanging paraan para maabot si Matsu. Habang lumalaban sila para makatakas, nakipag-ugnayan si Matsu kay Minato na nagpaplanong iligtas si Ku mula sa kumpanya ng mag-isa. Sinabi niya sa kanya na ito ay imposible para sa kanya dahil ang unit ng pagdidisiplina ay hindi magdadalawang isip na palakpakan siya sa paningin, ngunit nagpasya siyang subukan man lang. Pagkatapos niyang ibaba ang telepono para mag-set up ng bagong plano kasama si Musubi, nagbago ang isip ni Matsu at tumawag para sabihin sa kanila na magpatuloy sa pagtungo sa tulay. Si Tsukiyomi ay nasa bubong na nag-iisip tungkol sa kanya nang magsimulang manginig ang buong bahay. Bumukas ang isang compartment sa lupa at lumabas si Matsu na dala ito sa kanyang bike. Nang ipaalala sa kanya ni Tsukiyomi na kailangan niyang ilihim ang kanyang pag-iral, sinabi niya sa kanya na hindi tama na maupo habang si Minato ay nagsasaya.
Bumalik sa tulay sinabihan sila ni Minato na iwanan si Ko hanggang si Matsu at si Shio ay nailigtas mula sa mga sundalo ng kanyang mga babae. Napapaligiran na ng mga sundalo si Ko noon at hahampasin na sana siya ng poison gas nang pasabugan ni Matsu ang kanilang mga tangke habang siya ay gumawa ng isang epic na pasukan. Pagkatapos kunin si Ko tinawagan nila si Minato para bigyan siya ng update at umalis si Matsu na umaasang gawing mas madali ang mga bagay para sa iba sa pamamagitan ng pagbibigay kay Ko ng bazooka para mag-shoot ng mga globo ng halaman. Ang mga globo ay sumabog sa mga halaman ng halimaw na ginawang walang silbi ang mga kalsada na nagpahinto sa kontrol ng mga operasyon ng MBI mula sa epektibong pag-coordinate ng mga unit. Sa lugar ni Yukari nakita ni Shay ang epekto ng kapangyarihan ni Ku sa bintana at lumabas kasama si Yukari para hanapin siya. Gamit ang distraction ni Ku pinatumba ni Musubi ang huling sundalo bago sila lahat ay nagsimulang tumakbo sa tulay. Nakikita na nila ang exit point nang pinahinto sila ni Musubi matapos maramdaman ang isang tao. Ang pula at asul na sakurai ay nagpakita upang bigyan sila ng huling pagkakataon na magbago ang kanilang isip. Sinabihan sila ni Musubi na itulak ang huling pagkakataon sa kanilang mga rice cake at singilin sila. Pagkatapos nilang mag-flying kicks ni Red na walang tumama nagpa siya si Red na magseryoso sa kanyang mga kamao. Nang tawagin siya ni Musubi na knock-off version ng mga uri ng kamao na asar siya at nabali ang kanyang panga sa pamamagitan ng isang uppercut na nagpapataas ng kanyang 15 talampakan. Pagkatapos ay tumalon si Red at winasak ang natitirang bahagi ng mga organo ni Musubi sa mga suntok bago siya bumagsak sa lupa. Pagkatapos ng pagtapak sa kanyang ulo tumalikod si Red para umalis at pinagbabad ni Musubi ang kanyang bukong-bukong. Hindi na bigla sa kabog na kinuha niya itinapon niya si Red na parang ginupit na carton at sinabi kay Minato na okay lang siya. Pagkatapos bumagsak pabalik sa mga track nag-beast mode si Red at tinamaan sila ng isang energy blast na nagpabuta sa tulay. Sinusubukang hanapin ni Musubi si Minato nang mabaliw si Red sa kanya sa maraming pag-atake na nagawa pa rin niyang iwasan bago hinampe si Red sa bakal na istruktura ng tulay. Nang makita ni Musubi si Minato na nakabitin sa gilid ng sumabog na tulay sinubukan niyang ilabas ito ngunit bumalik si Red at tumayo sa kanyang mga daliri. Habang pinipigilan ni Blue sina Hakura at Kona na makatakas pinatayo ni Red si Musubi para masubukan niyang muli ang kanyang mga combo. Sa pagkakataong ito naabot na niya ang mga hit at gumamit ng supercharged energy blast para matanggal ang spinal cord ni Musubi. Matapos mahulog ang kanyang mga melon mula sa pagsabog narinig niya si Minato na nagpupumilit na bumangon at nagsimulang gumapang papunta sa kanya. Hahawakan na sana ni Minato ang kamay niya nang tumabi sa kanya si Red at binitawan ang panghuling suntok. Sa boarding house iniisip ni Tsukiyomi si Minato nang sabihin sa kanya ni Mia na ang pagtayo sa paligid habang ang kanyang lalaki ay itinaya ang kanyang buhay ay ginawa siyang walang silbi sa harem. Ang pagkabigla mula sa realisasyon ay nagpabagsak sa kanya mula sa bubong at ilang sandali pa nandoon si Mia sa likuran dahil sa wakas ay naunawaan na niya ang kanyang layunin. Umalis siya upang tulungan si Minato na nagawang gumapang papunta kay Musubi sa tamang oras upang makitang nawala ang kanyang Sekirai Mark. Matapos subukang magising siya at maalala ang pangako niyang mananatili siya sa tabi niya magpakailanman nagsimula siyang umiyak. Sinabihan siya ni Red na linisin ang kanyang mga luha habang hinawakan siya nito sa kwelyo na nangangakong muling pagsasamahin ang mga ito sa lalong madaling panahon. Pagkatapos ay hinarap ni Blue ang mga tumatakas na lovebird at binigyan si Haruka ng pagbabago sa katawan. Sa pag-alala kung paano niya tinanggap ang kahilingan nitong maging ashikabe niya matapos niyang ibabad sa luha ang kanyang scarf tinulungan siya ni Kuno na tumayo at nagpas siyang gumamit ng panalangin. Sa pamamagitan ng isang halik mula sa kanya pinaandar niya ang kanyang mga pakpak at ginamit ang pinahusay na kapangyarihan upang kumanta ng isang na sumasakop sa buong lugar sa mga alon nito. Ang siren song ay nagpapahina sa mga tuhod ni Blue at nang siya ay bumagsak sa lupa nakita muli ni Hakura ang kanyang mga bola. Nang tuluyang nahimete si Blue sa pagkanta ni Kuno sinubukan ni Red na tawagan siya ngunit naapektuhan din siya. Sa sandaling iyon ang vocal cords ni Kuno ay naubusan ng katas at sumabog sa kanyang lalamunan habang siya ay nahulog pabalik sa mga bisig ni Haruka. Habang humihingi siya ng tawad sa kanya dahil sa pagiging inutil muli sinabi sa kanya ni Red na ang kanyang maliit na pagganap ay walang kabuluhan. Iba ang opinyon ni Minato habang nakahawak pa rin kay Musubi at pinaalalahanan siya ni Red na malapit na siyang makasama sa paraiso. Bago pa niya matamaan isang nakakabaliw na sabog ng tubig ang nagpatalsik sa kanya nang tuluyang pumasok si Tsukuyomi sa kanyang superhero. Nakita niya si Musubi sa mga bisig ni Minato at tumakbo siya para gisingin ito.
Nang sabihin sa kanila ni Red na sumuko sa pagsisikap na ibalik siya si Tsukuyomi ay nabaliw sa galit at pinasabog sila ng mga bala ng tubig. Matapos makaiwas nakuha ni Blue ang isang piraso ng kanyang damit gamit ang kanyang mga kuko at sinabi sa kanya na wala siyang pagkakataon laban sa kanilang dalawa. Habang naglalabas siya ng talim ng tubig nagpa siya si Keisehana na itapon si Homire para makita ang laban. Sa hindi mabilang na mga pagtatangka na matamaan si Blue naalala ni Tsukuyomi ang oras na ginugol niya sa musubi at ginamit niya iyon bilang panggatong habang pinuputol niya ang tulay upang mawala ng balanse si Blue. Ginamit ni Red ang opening para matamaan ngunit makalipas ang ilang sandali ay siya ang may hiwa at nagsimulang napagtanto na si Minato ay dapat na isang Rice Master upang makahatak ng mga badis na ganoon. Umiiyak pa rin siya kay Musubi nang makita niyang naghahanda na si Red para ilabas siya. Sinubukan ni Tsukuyomi na tumakbo para iligtas siya ngunit nakaharang si Blue pinananatiling abala siya sa mga pag-atake hanggang sa ibinaba niya ang kalahati ng tulay upang pigilan si Tsukuyomi sa paggalaw. Sinubukan ni Yuzum na tulungan sila ngunit pinigilan siya ni Keisehana na nagsasabing may hinihintay siya. Sa lungsod naglalakad sina Yukari at Chi sa mga halaman ng halimaw ni Ko nang makarinig sila ng papalapit na bisikleta. Nang huminto si Matsu upang tawagan si Minato habang ang satellite deactivation ay malapit ng malabanan naramdaman ni Chisiko. Bumalik sa tulay nagriring ang telepono ni Minato ngunit abala siya kay Red na sinusubukang ipadala siya sa langit. Nang ibinagsak niya ang kanyang bungo sa kanya at ibinagsak siya nagpa siya si Matsu na magtungo sa tulay kasama si Ko. Nakarating si Chi sa kanilang lokasyon makalipas ang ilang segundo at nakita niya si Meikogumi at ang kanyang mga securities. Sa isang pagpindot na paralisa siya ni Meikogumi at sinabihan siyang sumama sa kanyang Rainbow Harem. Bago pa makagawa ng buong pangungusap si Yukari hinarang siya ni Akiso at Matsu. Sakto namang kumawala si Chi mula sa pagkakahawak ni Meikogumi para iligtas si Yukari na maputol. Pareho silang nagpahayag ng kanilang pagmamahal sa isa't isa bago nagpalitan ng mga likido sa bibig na nagpagana sa mga pakpak ni Chi. Sa kanyang panalangin Sekirite sinimulan ng kanyang anti-nature na kasanayan ang pagsuso sa mga nakapaligid na anyo ng buhay kaya't isinawsaw ni Meikogumi ang kanyang harem. Bumalik sa tulay inihaw ni Blue si Red dahil sa pagkakatomba ng isang sibilyan. Naasar siya at ilalabas na sana si Minato nang biglang umilo ang katawan ni Miss Umi. Sandaling pumasok si Minato sa kawalan ng ulirat kung saan nakita niya itong nalulunod bago niya iminulat ang kanyang mga mata at nagsimulang mag-levitate. Matapos tumaas ng ilang talampakan sa ere ang kanyang mga melon lumitaw ang numerong 8 sa kanyang tiyan habang siya ay tumayo at sinabihan sila na ipalaganap ang pagmamahal habang tinatawag ang kanyang sarili na Yumi. Nang tanungin ni Red kung nawalan siya ng ilang mga selula ng utak sinabi niya sa kanya na itulak ang kanyang bi pataas at magpakita ng paggalang. Habang tumugon si Red sa pamamagitan ng pag-atake kasama si Blue nagbago ang kanyang mga mata nang i-activate niya ang isang pag-atake habang hawak ang kanyang Mega Melon at pinasabog ang mga ito ng nakakabaliw na dami ng enerhiya na halos masunog ang buong tulay. Makalipas ang ilang sandali nakarating si Matsu sa tulay kasama si Ko at sinisikap ni Blue na malaman kung sino ang pinag-aawayan nila. Sinabi niya na siya si Yumi pinuno ng unit ng pagdidisiplina ngunit sinabi ni Red na ang tanging pinuno nila ay si Karasuba. Tumugon si Yumi sa pamamagitan ng paghawak sa kanila sa bukong-bukong at itinapon sa buong bansa. Pagkatapos ay humarap siya sa takot na mukha ni Minato at ng mga babae. Sinabi niya sa kanila na huwag mag-alala at lumakad papunta kay Minato bago siya ginaya ng kanyang aura at itinago ang kanyang mukha sa kanyang mga melon. Sinusubukan ni Tsukuyomi at Ko na pigilan ang kulturang muling pagsasama ng magpakita si Karasuba. Agad niyang inatake si Yumi at wala nang nagawa kundi ang mabigang maabot ang isang hit habang sinabihan siya ni Yumi na gawin ang kanyang mga kakayahan. Malapit na siyang matamaan ngunit biglang huminto nang mapagtanto niyang kontrolado na ni Musubi. Nang marinig ni Minato ang kanyang boses tumakbo siya para yakapin siya at hinamon ni Tsukuyomi si Karasuba sa isa pang laban. Sinabi niya sa kanya na mayroon silang iba pang dapat ipag-alala at umalis habang tumunog ang timer para sa pag-deactivate ng satellite. Habang nasusunog ang laser blast sa tulay nahulog sina Hakura at Kuno ngunit naligtas sila ng mga kapangyarihan ni Yuzum at Kazuhana. Sa pagsikat ng araw hiniling ni Haruka si Minato na umalis kasama nila ngunit tumanggi siya sinabing mayroon siyang gagawin sa lungsod. Habang tumatakbo ang mga lovebird patungo sa kanilang kalayaan pinanood sila ni Yuzum kasama si Kazuhana na matino upang makita na si Minato ay may ilang potensyal na alpha.
Dahil sa kanyang kahinaan humingi ng tawad si Minato sa mga batang babae na may luha sa kanyang mga mata at gaya ng dati binigyan siya ni Musubi ng isang pep talk para gumaan ang pakiramdam niya. Ang iba sa kanila ay hindi marunong magsalita kaya pinasaya nila siya sa tanging paraan na alam nila kung paano. Sa boarding house kinaumagahan si Su ay nagpupuna sa kanyang mukha habang ang kambal ay nakikiusap kay Mia na patawarin muli ang kanyang kawalan ng kakayahan. Si Minato naman ay tinatapunan ng mukha ng mga babae habang nag-aaway sila sa mga karapatan sa pagpapakain. Sa gusali ng MB ay nakipag-chat si Karasuba kay Natsu tungkol sa kanilang kamakailang kawili-wiling mga kaganapan at sinusubukan ni Takumi na maunawaan kung paano bumalik si Musubi mula sa limbo. Sa ibang lugar sa lungsod isang Sekirai ang nalaglag at ang kanyang Ashikabe ay nabaliw habang sinusubukang hanapin nina Yukari at Chihiko. Nang maglaon na sa bubong ng boarding house si Kajiri at sinamahan siya ni Kazuhana nang umalis si Minato upang magtungo sa cram school. Habang ang mga babae ay nakahanap ng paraan upang makipagtalo tungkol sa mga karapatan na makipagkita sa kanya sinabi ni Kazuna kay Kajiri na itigil ang pagwawalang bahala sa kanyang katawan bago umalis. Sa pagiging matagumpay ng pagtakas ng mga lovebird ano ang nangyari sa mga Sekirai na nasa lungsod pa rin at lihim na bang nagre-react si Kajiri kay Minato sa lahat ng oras na ito.